Nagkagulo na naman ang tatlong Panginoon. Mabilisang pumunta ka na, Ginoong Isabel. Ginoong Jiang, sa edad ninyo, huwag na kayong sumali sa gulo. Hiyas ng kambal. Huwag masyadong agresibo sa kabataan. Ako ang pinakamatagal ng naglilingkod sa Panginoon ng Templo. 3 taon nang nawawala ang Panginoon ng Templo. Ngayon pa kayo magsasalita batay sa seniority. Hindi ba't hindi na ito angkop? Bukod pa riyan. Basta't hindi nahiwalay ang ulo ninyo. Kaya kung pagalingin. Tama na, ang dami ninyong sinasabi. Ngayong araw, kaming 3 Panginoon, dotang maglalaban para sa posisyon ng Panginoon ng Jigsaw Temple. Kung sino ang mananalo, depende sa kakayahan. Halika na. Bastos. Hoy, 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 hoy. Kung mag-aaway kayo, pumunta kayo sa ibang lugar. Naistorbo ako sa pagwawalis. Sino yung taguwalis na yan? Umalis ka dyan. PTUI. Dumura sa sahig. Multa, 50 piso. Gagawin kitang appetizer. Ikaw ba ang mag-scan sa akin o ako ang mag-scan sa'yo? Ako ang mag-scan sa'yo. Ano, naalala mo pa? Mahirap kumuha ng cellphone kapag nakahiga. Sa buong mundo, walang sinuman ang makakapagpabalik ng aking mga karayom na nakalalason. Sino ka talaga? Hiyas ng kambal. Hindi mo pa ba naisip ang madaling pagtalo sa emperador ng ilalim ng lupa, ang lakas na hari na si Victor, at sa iyo, ang napakagaling na manggagamot? Maliban sa kanya, sino pa kaya? Ibig mong sabihin, Imposible. Hindi ba nawala ang Panginoon ng Templo 3 taon na ang nakalipas? lalo pa. Nawala ng 3 taon. Nagwawalis ng kalye. May problema ba sa pagwawalis ko ng kalye? Panginoon ng Templo. Boss. Isabel, hindi ba sinabi ko sa'yo na bantayan mo sila? Paano nangyari na 3 taon pa lang akong nawala? Nag-aalsa na sila. Kulang po ang kakayahan ko. Handa po akong tanggapin ang parusa. Ay sige na, sige na. Hindi rin naman lahat ay kasalanan mo. Kasi naman, ang 3 pinuno, sumusunod lang sa akin. Hoy mahal, anong nangyayari? Narinig ko na nawala ka ng 3 taon dahil sa isang babae. Akala ko hindi totoo. Marco, hiwalayan na lang tayo. Boss, may balita na po tungkol sa master ng templo. Maghanda ng sasakyan, bilisin. Andrea. Andrea. Huwag mo nang hanapin. Wala si Andrea dito. Ma'am, gusto makipaghiwalay sa akin ni Andrea. Tungkol dito. Huwag mo akong tawaging nanay. Marco, simula ngayon, ang pamilya namin, wala nang kinalaman sa'yo. Bigyan mo ako ng dahilan. Anong dahilan? Noon, ang pamilya namin ay talagang lugmok. Pero ngayon, ang pamilya namin ay kapantay na ng pamilyang Bay, isang pangunahing pamilya. Anong karapatan mong manatili sa pamilya namin? Anong karapatan mong maging bayaw ko? Si Andrea ang nagbangon sa pamilya namin sa sarili niyang kakayahan. Sa katawan, mukha, at kakayahan. Siya ang pinakamagaling sa lungsod na ito. Ikaw, tingnan mo ang sarili mo. Isa kang tagalinis ng kalye. Wala ka bang hiya? Dahil lang sa mga walang kwentang bagay na ito, ma'am, noong kami ni Andrea ay ikinasal. Kayo mismo ang nagsabi. Hindi namin kailangang yumaman. Basta't ligtas at payapa lang kami. Pero ngayon, Hindi. Napansin ko, wala ka lang talagang silbi. Bata ka pa ng isip. Sino bang pamilya ang ayaw yumaman? Noon, wala kaming pagpipilian. Ngayon, pwede ka nang umalis. ganoon pala, pare-pareho kayo. Daniel, huwag mo nang patagilin. Ay empake mo ang gamit mo. Tapos pirmahan mo itong kasunduan sa paghihiwalay. Tapos, pwede ka nang umalis. Daniel, huwag mo nang patulan yan. Ha? Ay empake mo na ang mga gamit mo. Tapos, pirma mo na itong kasunduan sa diborsyo. Pwede ka nang umalis. Kausapin kita, yung kasunduan sa diborsyo.
Ang lakas ng loob mong titigan ako. Pakita mo sa akin si Andrea. Si Andrea ngayon, ay presidente na ng TAN Group. Milyon-milyon ang kita niya kada minuto. Wala siyang oras para sayangin, sa isang tagalinis na tulad mo. Maghihintay ako dito para sa kanya. Marco, sa loob ng 3 taon, ang pamilya namin, ay napakabait na sayo. At ngayon, dito ka pa nagmamatigas. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Mali ba ang pagkakaintindi ko sa salitang pagiging mabait? At saka, kayong mga nagmamatigas dito, hindi ba? Marco, ito na ang huling babala ko sa'yo. Pirmahan mo na itong kasunduan sa diborsyo. Umalis ka na rito. Kung hindi, ang susunod kong sipa ay sa mukha mo na. Daniel, babalaan din kita. Kung hahawakan mo pa ako ulit, huwag kang magalit kung hindi ako magpapakabait. Nang babanta pa ito sa akin. Ngayon, ipapakita ko sa'yo. Aray! Marco, anong ginagawa mo? Bitawan mo. Binalaan ko na siya, Marco, bitawan mo. Sinuntok mo ako? Sinuntok kita. Ikaw ang sinuntok ko. Hoy, Marco, bitawan mo. Bitawan mo. Ikaw. Marco, anong ginagawa mo? Bitawan mo si Marco. Anong ginagawa mo? Marco, anong ginagawa mo? Ate, buti na lang dumating ka. Baka namatay na ako dito. Ano ba talaga ang nangyari? Tanungin mo silang dalawa. Andrea, maayos lang ang usapan namin kanina. Pinapirma lang siya sa divorce papers. Bigla na lang siyang nanapak. Tingnan mo ang kapatid mo, binugbog niya. Maayos na usapan ang tawag dyan. Tama na, Marco. Nananakit ka pa sa pamilya ko. Anong palusot ang meron ka pa? Andrea, hindi mo man lang inalam ang totoo. Ayaw mo bang makinig sa paliwanag ko? At saka, sa ganitong oras ng gabi, kasama mo ang isang lalaking hindi mo kilala. Ano ang ibig sabihin noon? Ikaw na basurero. Natural lang na hindi mo siya kilala. Siya ang anak ng pamilyang Bay, isa sa mga pinakamayayaman sa lungsod. Bilyonaryo siya. Hindi mo siya kayang abutin. Sa klase mong iyan. Kaya kayong dalawa. Oo, tama. Kami ngang dalawa. Galing lang sa date. CJ. Ayos. Marco, matagal ko nang iniisip ito. Sa mga nakaraang taon, wala kang ambisyon. Kontento ka na sa karaniwan. Alam mo ba kung ano ang sabi-sabi ng ibang tao tungkol sa akin? Sabi nila, may asawa akong basurero at walang kwenta. Magkaiba na ang mundo natin. Andrea, alam mo ba kung bakit nakabangon ang pamilya mo sa mga nakaraang taon? Dahil ako ang sumuporta sa likod. Kung wala ako, Tama na. Pera lang naman ang gusto mo, di ba? Nandito ang 5 milyon sa card na ito. Sapat na yan para sa buhay mo. wala sa akin ang ganitong halaga. Ang perang ito, wala akong pakialam dyan. Ate, yung nagwawalis sa kalye, nagrereklamo pa sa konting pera. Pinipilit mo na naman akong sampalin, ha? Marco, ano ba talaga ang gusto mo? Huling tanong ko na ito sa'yo. Gusto mo ba talagang maghiwalay tayo? Oo. Akala ko dati, nakahanap ako ng tunay at magandang pagmamahalan. Pero hindi ko inasahan. Nasa huli, talo pa rin ng kasuklam-suklam na pera sa realidad. Andrea, sana hindi ka magsisi. Ikaw si Marco, di ba? Gusto ko lang itanong, ano bang meron ka? Para pagsisihan ka, ni Andrea, sa mga nakaraang taon, siguro, Reg Along nagkakahalaga ng 100,000. Hindi mo pa naibigay sa kanya, no? Kapag gusto ko, kaya kong magbigay kahit kailan. Pero para sa akin, kahit gaano pa kamahal ang isang bagay, hindi ito katumbas ng halaga ng pinakatapat na regalo. Tulad nito. Sige, oo, yan ang palaging sinasabi ng mga mahihirap na kilala ko. Andrea, ito, ang Reg Along inihanda ko para sa'yo. Nagkakahalaga ito ng 50 milyon. Yao Kui, isa lang ito sa buong mundo. Talagang ikaw, young master buy, kaya mo lang magbigay ng napakahalagang bagay na ito. Hoy, Andrea. Bilis. Anong ginagawa mo dyan? Salamat, young master by. Hoy, binata, nakita mo ba? Ang Reg Along ganito ang klase. Kahit magwalas ka ng 8 buhay, hindi mo mabibili. Anong pinagtatawa mo? Pinagtatawanan ko kasi peke yan. Anong pinagtatawanan mo? Natatawa ako kasi peke ito. Anong sinasabi mo? Kasi ang tunay ay nasa akin. Mabuti ang orihinal. Marco, alam kong naiinggit ka sa kayamanan ni Bai Xiao. Pero hindi mo dapat. Wala akong pakialam sa kayamanan niya. Marco, ayos ka lang ba? Aray, mukhang wala namang malaking problema.
Baka nababaliw na? Diyos ko, ayos lang, ayos lang. Hahanap ako ng pinakamagaling na psychiatrist para sa'yo. Gagaling ka talaga sa katangahan mo. Marco, kung may kayamanan ka tulad ni Bai Xiao, ang pamilya namin, kailangan pa bang umasa kay Andrea para umunlad? Hindi ko akalaing mahilig ka palang magyabang. Ma, hayaan mo siyang magyabang. Divorsyado na siya sa ate ko, para lang maibalik ang dignidad niya. Mga taong walang alam. Oo, kami nga. Ikaw naman, ikaw ang nasa itaas ng lahat. Ikaw pa rin ang Panginoon ng Jixiao Temple, di ba? Ito ang tanging, tamang bagay na sinabi mo ngayong gabi. Tungkol sa pagiging Panginoon ng Jixiao Temple. Ha ha ha. Marco, ayaw ko nang makinig sa kalokohan mo. Pakipirma na lang agad ng diborsyo. Hoy, anong nagmamadali, Andrea? Kanina mo sinabing nasa iyo ang tunay na Yaokwi. Ilabas mo. Sa loob ng 5 minuto, dalhin mo rito ang Yaokwi. Sa loob ng 5 minuto, dalhin mo rito ang Yaokwi. Opo. Sino ka ba, para samahan ka naming maglaro ng 5 minuto? Hoy, Daniel. Sige, 5 minuto lang. Gusto kong makita kung ano ang magagawa nitong asong gala. Anong trick ba ang mayroon siya? Alis na tayo. Ito na lang ang natitirang. Huling minuto ha. Bakit walang anumang kibo? Anong nagmamadali ka? Baka naman natatakot ka na. Natatakot? Alam mo ba? Ang Yaokwi na yan ay binili ni Young Master Bai mula sa auction ng misteryosong negosyanteng si Jiang Bo na nasa ilalim ng kanyang grupo. Ang misteryosong negosyanteng si Jiang Bo ay isa sa 3 dakilang Panginoon ng Jiusho. Pangalawa lang sa master ng templo. Mga peke lang ang tinitinda sa ilalim niya. Paano siya kikita kung hindi? Ang lakas ng loob mo. Hinamon mo pa ang 3 dakilang Panginoon. Ang 3 dakilang Panginoon na sinasamban nyo. 2 oras lang ang nakalipas, nakaluhod sa harap ko. Marco, magbabayad ka sa pagpapanggap sa loob ng 1 minuto kung hindi ko makita ang sinasabi mong tunay na Yaokwi. Pupulutin kita sa hukay. Ano? Nawala ang Yaokwi. Niloloko mo lang pala kami. Nagpapanggap ka lang sa amin. Mga tauhan, pulutin na yan. Nahanap din kita. Marco, Anong ginagawa mo rito? bakit hindi ako pwedeng narito? Bigla ka na lang nawala, ang tagal kitang hinanap. Dito pala sa'yo ang Yaokwi. Maganda, di ba? Balak kong gamitin to bilang pamana. Hoy, sinabi mong pakakasalan mo ako. Hindi ka magbaback out, di ba? Ang ingay nyo, para bang wala akong naririto? Hoy, ako, medyo maganda ka rin pala. Umalis ka. Umalis. Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Ang pinuno ng pamilyang Bai, isa sa mga nangungunang pamilya sa Jiangcheng. Ang tatay ko. Pamilyang Bai. Oo. Hoy, ang mga stock ng pamilyang Bai, pababain mo agad ng 50%. Kaagad. Marco, gusto ko ang kabit mo. Ang ganda mo. Sumama ka na lang sa akin. Hindi ka magkukulang sa kayamanan at karangyon. Huwag kang magmalabis. Sampalin. Ginoong Bai. Ikaw talagang walang kwenta. Naghanap ka pa ng babae sa labas, at dinala mo pa sila, para pumasok ng walang palom sa bahay. Alam mo ba kung sino kami? Kami ay isa sa mga nangungunang pamilya, ang pamilyang Tan. Nakakainis. Sampalin silang lahat. Marco, ano ba ang ibig mong sabihin? Dinala mo pa ang kabit mo para apihin ang pamilya ko. Grabe na yan. Walang kinalaman si Marco sa mga ito. Lahat yan ay sarili kong desisyon. Mula ngayon, kung may mga has na guluhin siya, para na ring hinahawakan ang aking pinakamaselang bahagi. Pumalakpak ka para tumawag ng tao, di ba? Swak, marunong din ako niyan. Nasaan na sila? Masama ang balita, Ginoong Bai. May daan-daang tao sa labas na pumapatay. Lahat ng mga kasamahan natin mula sa pamilyang Bai, wala nang natira. Ikaw. Walang hiya. Sinong niloko mo? Ang halaga ng stock ng aming pamilyang Bai ay bumagsak na ng 50%. Sino ka talaga? Ang brothers na yun. Yung brothers. Brothers ng mga Haruyuki. Anong hawak ang ekonomiya ng Jiangcheng? Ang pamilyang Haruyuki na naghahawak sa buhay pangkabuhayan ng lungsod.
Imposible. Ang ganitong malaking pamilya, paano nandito? Ah, kaya pala. Marco, kaya pala. Ang tapang mo pala. Nakipag-ugnayan ka pala sa mga Haruyuki. Naging sugar baby ka. Hats off sa'yo, pare. Magkita na lang tayo sa susunod. Kaya pala hindi niya pinansin ang 5 milyon. Kung ako ang nakipag-ugnayan sa mga Haruyuki, hindi lang 5 milyon. Kahit 50 milyon, hindi ko papansinin. Andrea, tingnan mo. Tama ako, di ba? Ang mga lalaking tulad niya, na walang kakayahan. Halos lahat, sa masamang paraan umaangat. Dapat mong putulin na ang relasyon mo sa kanya. Huwag mong hayaang maging katatawanan. Sa buong lungsod, Marco. Hindi ko akalain na ganito ka. Nagsisisi talaga ako. Nagsisisi ako na hindi ko narinig ang payo ni nanay na makipaghiwalay sa'yo noon pa. Mga duwag na nagmamagaling lang. Alam nyo ba, kung sino ang nasa harap nyo, siya ay... Tama na, sobra na ang gulo ngayong gabi. Andrea, ilang salita lang nila, pinaniwalaan mo na agad. Ang mga sinasabi ko naman, sa puso mo, wala bang halaga? Narito na ang katotohanan sa harap ko. Ano pa ang ipagtatanggol mo? CJ, naiintindihan ko na, mula ngayon, ikaw at ako, wala nang koneksyon. Sana hindi ka magsisi. Hoy, hoy, hoy. Anong ginagawa mo? Uwi tayo sa pamilya para magpakasal. Ha? Di ba dahil lang yan sa babaeng yun, na nakipaghiwalay sa'yo, kaya ka malungkot? Sa totoo lang, hindi naman siya maganda kumpara sa akin. Hindi rin maganda ang katawan niya. Lalo na ang estado ng pamilya niya. Tumigil ka. Ang punto, hindi kanya pinagkakatiwalaan. Hindi pa ako nakakita ng ganoon katanga. Tumahimik ka. Ayokong ulitin. Sige na, sige na. Huwag kang magalit, titigil na ako. Hoy, tong lalaking to. Ang pinuno ng aming pamilya. Pwede mo bang pag-alitan? Hoy, hoy. Tigil, tigil. Hindi nila alam ang tunay mong pagkatao. Sinusubukan lang nila akong protektahan. Ayos ka lang ba? Kahit na may utang na loob ako sa matandang pinuno ng pamilya. Hindi ibig sabihin ay pwede kang maging walang pakundangan. Hay. Pero, mahal kita, eh. Simula nang una kitang makita, mahal na kita. Panginoon, Isabel, babalik ako sa trono ng Juxiao. kapag bumalik ang Panginoon, manunumbalik ang Juxiao. Kapag bumalik ang Panginoon, manunumbalik ang Juxiao. Ginoong Miguel. Tingnan ninyo. Ano ba ang ibig mong sabihin? Ang balita tungkol sa pagbabalik ng Panginoon, alam ba ninyo? Kung alam mo, paano ko hindi malalaman? Ngayon, ang malaking korporasyon ng pamilya Tan. Babae ang namamahala ang kapatid kong babae. Ano ba ang magagawa ng isang babae? Tama ba? Kaya, gusto ko sanang makipagkita sa Panginoon sa tulong mo para magkaroon ako ng boses sa pamilya Tan. Ay, sa totoo lang, ang perang ito mo, hindi naman kailangan ng pamilya namin. Ano ang gusto ko? Alam mo dapat. Ito, parang hindi maganda. Gusto mo nang agawin ang kapangyarihan ng kapatid mo. Pagdating naman sa katawan niya, nag-aatubili ka. Ang mga taong may malaking ambisyon, kailangang maging determinado. Sige, naiintindihan ko na. Panginoon, may natanggap kaming balita. Sina Miguel at Daniel ay nagtutulungan para ipahamak si Andrea. Ngayon, si Andrea ay dinala na sa Gifi. Kailangan ba naming... Ako at siya ay wala na kaming koneksyon. Mula ngayon sa kanyang parte, hindi na kailangang maglagay ng tao. Ang mga tao mo, bawiin mo na lahat. Opo, at may iniulat ang aking tauhan, na may nahanap daw, na nawawala ninyong bagay. Ang nawawala ko. Andrea, halika. Maupo ka na. Ate, dumating ka na. Bai Xiao, ang relasyon natin, parang hindi pa, umabot sa ganoong punto. Ang kamay mo. Tingnan mo, ako kasi, hindi sinasadya ay. Upo, upo, upo. Bai Xiao, kailan darating ang Diyos? Alam mo naman, ang Diyos ay ang pinakamakapangyarihan sa buong mundo. Sobrang abala siya, mahirap talagang makipagkita sa kanya.
Tayo, kailangan maghintay. Pero ang Diyos, na may ganoong kalaking katayuan. Paano posible na magkita tayo sa KTV? Ate, si Bai Xiao naman ay, mula sa isang pangunahing pamilya, ang mga sinasabi niya, hindi basta-bastang nagsasalita. Huwag kang mag-alala, Andrea. Ako, kapag nagsalita, palaging may bigat ang salita. Pareho lang naman tayong naghihintay. Ganito, maglaro muna tayo. Yun, hindi ako masyadong nakakainom. Ate, gumamit si Bai Xiao ng maraming resources para lang makipagkita sa Diyos. Samahan mo na lang si Bai Xiao. Mababa lang ang alcohol content nito. Sige na nga. Heto. Tagay tayong lahat. Heto. Isa pa. Hindi na ako makakainom. Pupunta muna ako sa CR. Andrea. Bai Xiao. Tagumpay. Kayong dalawa. Dalhin ninyo siya sa hotel. Kayo ba? Mga tauhan ni Sir Bai. Si Andrea, inutusan kami ni Sir Bai na protektahan ka. Ano? Ang galing ng taste ni Sir Bai. Talagang maganda. Tingnan mo ang mga binti niya. Ang puwit niya. Ang dibdib. Bago tayo magtrabaho, subukan muna natin. Hindi maganda yan. Kung malaman ito ni Sir Bai. Kung hindi mo sasabihin, hindi ko rin sasabihin. Sino ang makakaalam? Ano pang iniisip mo? Sa katayuan natin. Anong pagkakataon ang mayroon tayo para masubukan ng ganitong klaseng kagandahan? Sige. Hintayin mo lang. Andrea, Marco, ihulog mo si Andrea. Marco, iwanan mo si Andrea. Ang kapal ng mukha mo. Mangaagaw ka ng tao sa harap mismo ni Ginoong Bai? Gusto mo bang mamatay? sa tingin ko, kayo ang gustong mangagaw, hindi ba? Ang isa, para makuha ang katawan ni Andrea, walang hindi ginagawa. Ang isa naman, para sa kapangyarihan, nagtaksil pa, sa sariling kapatid na babae. Tama ba ang sinasabi ko? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ano pang hinihintay mo? Kunin mo na, ang tao para sa akin. Ginoong Bai, hindi ko siya kayang talunin. Isang tagalinis ng kalye lang. Anong kinakatakot mo? Pero, walang kwenta. Huwag mong subukin. Array. Ngayon pa lang, ipapangako ko kay Andrea, na sisirain ko ang kamay mong ito. Paumanhin. Boss Marco. Huli na. Marco, anong ginawa mo sa kapatid ko? Ate. Muntik na niya akong, bali yan ng kamay. Ano ba talaga ang nangyayari? Ang kapatid mo, para makakuha ng kapangyarihan, nagsabuatan siya nitong si Bai, para saktan ka. At ang kapalit kay Bai, ay ang katawan mo. Andrea, huwag kang maniwala sa kanya. Siya ang nagpahamak sa mga bodyguard na pinadala ko para protektahan ka. Lahat sila ay pinatumba niya. Tapos gusto ka pa niyang pilitin na sumama sa kanya. Kung hindi dahil sa pagtutol namin ng kapatid mo, na halos mamatay pa kami, baka matagal ka nang. Oo nga, ate, paano ko naman magagawa na agawin ang kapangyarihan? Sa buong Jiangcheng, sino ang hindi nakakaalam na ikaw, ang nagpasimula ng pagbangon ng pamilya Tan? Sa tingin ko, itong si, gusto ka lang talagang makontot. Kaya galit siya. At dito siya pumunta para agawin ka. Binabaliktad mo ang katotohanan. Gusto mo pa bang masaktan? Marco, ano ba talaga ang gusto mo? Andrea, bakit ayaw mong aking pakinggan? Si Daniel ay aking tunay na kapatid. Paano niya ako sasaktan? Kung gusto mong maniwala ako, magpakita ka ng ebidensya. Ebidensya. Bilang pinuno ng Juxiao Hall, ang salita ko ay ebidensya. Wala nang pag-asa. Sa ganitong pagkakataon pa, nagsisinungaling ka pa rin. Ako nga ay wala ng pag-asa. Hindi dapat ako sumagip sa'yo. Sino ang nangangailangan ng pagliligtas mo? Marco, si Daniel ay tunay kong kapatid. Magkasama kaming lumaki. Paano niya ako mapapahamak? Andrea, alam mo ba?
Sa mundong ito, ang puso ng tao ang pinakapabago-bago. Bakit hindi mo pa rin maintindihan? Wala akong sasabihin sa iyo. Ngayon din, tatawagan ko ang security office. Ipapasok kita. Ano ang nangyari? May tumawag sa amin. May nag-aaway. Buti na lang dumating kayo. Sinubukan akong gahasain ng dati kong asawa, pero hindi niya nagawa, at muntik na niyang masira ang isang kamay ng kapatid ko. Pakikuha ninyo siya. Ha? Aray. Ikaw pala si G. White. Anong nangyari sa'yo? Kinagat ng asong itong baliw. Kung tutulungan ninyo ako, naayusin ang asong baliw na ito. Ang gantimpala ay hindi mabibigo. May paliwanag ka ba? Pagdating doon, saka ka magsalita. Pwede akong sumama sa inyo. Pero isang payo lang. Huwag kayong magsisisi. Haha. Ang yabang mo. Tara. Na pala. Ito para sa'yo. Kulungan, hindi naman ganyan ang itsura nito. Ikaw ha, marunong ka pala. Mukhang madalas ka na sa loob ah. Ito ay silid ng pagpapahirap. Espesyal para sa pagtatanong, sa mga bilanggong tulad mo. Alam ko, dahil dati, madalas din akong magkulong ng mga bilanggong hapon. Mukhang totoo nga, ang sinabi ni Yum Master Bai. Bakit ba ang yabang-yabang mo? Diretso na lang, sasabihin ko sa'yo, aminin mo na ang kasalanan mo. Kung hindi, magdudusa ka. Paano kung hindi ko aminin? Eh di paparusahan ka ng kuryente. Aray. Ayos naman ha. Loko ka ba? Sa akin mo pinatulan? Pasensya na, kuya. Hindi ko akalain na walang epekto sa kanya. Pinapayuhan ko kayo, pakawalan nyo na ako. May oras pa ngayon. Hindi ako naniniwala na kaya mo ring tiisin ang bala. Subukan mo. Ang lalaki ko, pinuli ninyo siya. Gusto ninyong mamatay? Siya na naman. Sino ka? Ito ay Security Bureau. Huwag kayong magkagulo. Ako ang pinuno ng King Yuho family. Kailan pa naging kailangan kong magpaalam sa Security Bureau? Ang pinuno ng Qing Yuhua family. Boss, siya yon, si Hua Sijan. Ang walang kwentang ito ay isang asawa na pumasok sa pamilya Tan, di ba? Hindi ko narinig na may koneksyon siya sa Qing Yuhua family. Parang nakasabu pa tayo ng matigas. Huwag kang matakot. Ang hepe ay tiyuhin ko. Ang kanyang koneksyon ay hindi mas mababa sa Qing Yuhua family. Boss Hua, ano man ang relasyon ninyo ng lalaking ito, hindi ko pakialam. Ang aming Security Bureau ay sumusunod sa patakaran. Huwag mong hadlangan. Paano kung hadlangan ko talaga? Sugurin ninyo. Boss Hua. Ang lakas ng loob mo. Hepe. Hindi ko alam kung ang aking katayuan bilang commander ng Jixiao Palace Guards ay sapat bang pumihil sa iyong pagmamataas. 200 taong pundasyon. Ano naman ang pamilyang Hua? Ang aming hepe ay dating hepe ng mga gwardya sa Jixiao Temple. Malapit siyang tinanggap ang biyaya ng Temple Master. Pinapayuhan kitang magpakita ng respeto. Anong ingay mo? Ikaw, Boss Hua. Kung may problema ka, ako ang kausapin mo. Hindi na kailangan ang subukan ng mga tauhan ko. Ikaw mismo ang hinahanap ko. Ikaw, anong kahol-kahol mo dito? Boss Hua, ang aking nakaraang karanasan, marahil ay narinig mo na. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang Temple Master. Ang kumukupkop at sumasanggalang sa akin, kung dumating ang Temple Master. Hindi lang ikaw. Kahit ang inyong pamilyang Hua, ay mawawasak din. Hindi ko napansin na napakapaborito mo pala. Hindi ko kailanman sinabi ang mga yon. Eh, ano ba ang ibig niyang sabihin? Ang mga galing sa Jixiao Temple ay mahilig magmayabang gamit ang pangalan ko. Ano ang sinasabi ninyo? Anong pagmamayabang? Bilang isang aso, hindi mo na ba naaalala ang iyong sariling amo? Amo, Kahit na isang hepe lang ng mga gwardiya. Pero hindi naman siguro, hindi mo nakita ang tunay na mukha ng Temple Master.
Puong. Nagkamali ako, dapat akong mamatay. Hindi ko alam na ikaw ang puong. Talagang hindi ko alam na ikaw ito. Puong. Tito. Mali yata. Itong walang kwentang manugang. Paano siya naging isang malaking tao? Bago siya hulihin, tiningnan ko. Siya ay walang rehistro. 3 taon na ang nakalipas naging manggagawa sa kalinisan ng Golden Ring Street. Isa lamang, manugang na nagwawalis lang ng kalye. Anong pagwawalis ng kalye? Anong pagwawalis ng kalye? Kayong dalawang walang kwenta. Tumahimik ka. Kung magsasabi ka pa, kukuha ako ng kutsilyo. Tutusukan ng inyong mga bibig. Bakit hindi mo ako kalagan? Sus. Puong. Talagang hindi ko alam na kayo ito. Huwag na. Hindi mo dapat ibinunyag ang aking pagkatao. Hindi ko matanggap. Ginagamit niya ang iyong pagkatao para mang-api. Nagpapakitang gilas lang ako. Hindi ko sinasadya, Puong. Puong. Panginoon ng templo ng siyam na langit, bakit hindi ka lumuhod? Puong. Hindi namin alam. Kung alam namin na kayo ay, kahit bigyan mo kami, ng 8 tapang, hindi kami maglakas loob. Hindi ko nakilala ang iyong kadakilaan. Dapat akong mamatay. Hindi ko nakilala ang iyong kadakilaan. Dapat akong mamatay. Pang-aabuso sa kapangyarihan. Mang-api sa mahina, matakot sa malakas. Nararapat patayin. Dapat akong mamatay. Dapat akong mamatay. Ilibing na siya. Tito. Puong, isa sa kanila ay aking pamangkin. Maaari ba kayong? Ano, gusto mo siyang tulungan? May tao ba? Dalhin siya sa akin. Pakainin sa mga aso. Ang pangyayari ngayong araw. Huwag sabihin sa iba. Oo, sinisiguro ko sa aking buhay. Ano, pinakawalan ninyo? Si Marco? Hindi ba? Direktor Jiang. Sabi mo dati, miyembro ka ng Jake Xiao Hall, paano ka natalo? Ng isang huwasi dyan? Hindi ko masasabi ng detalyado, dahil sa respeto sa tatay mo, bibigyan kita ng payo. Huwag mong guluhin si Marco. Boss Bai. Huminahon ka, huminahon. Gaano ba kalakas ang pamilya Hua? Pati ang Security Bureau ay takot galawin sila. Kung hindi makakatulong ang Security Bureau, pwede nating tingnan ang ibang lugar. Halimbawa, ang pamilya Chen, isa rin sa 2 malaking pamilya tulad ng Hua. Akala mo ba tanga ako? Ang ganoong klaseng napakalaking pamilya. Anong koneksyon meron ako para makalapit? Boss Bai, hindi mo alam ang bagay na ito. Pagkalipas ng 2 araw, ay ang birthday party ni Ginoong Ricardo ng pamilya Chen. Sa oras na yon, kahit buhayin muli ang patriarka ng pamilya Hua, hindi na niya mapoprotektahan yon. Marco. Marco. Ano ang iniisip mo? Ako ang nagligtas sa'yo. Hindi ba dapat? Manligaw ka sa akin. Bilang pasasalamat, Kahit hindi ka dumating, okay lang ako. Hallmaster, ang pamilya Qian ay nag-anyaya para sa birthday party ni Ricardo. Espesyal na inanyayahan ka, bilang isang mahalagang panauhin. Ayaw ko. Wala akong interes. Kuya, alam kong mabait ka. Noong nakaraan, pinagbintangan mo ako, at pinilit mo ang ate ko na hiwalayan ako. Ngayon, kuya na ang tawag mo sa akin. Hoy, kuya, huwag mo akong sisihin. Wala rin akong magawa. Aminado ako, gusto kong kunin ang kapangyarihan. Lalaki naman ako, eh. Pero yung paghihiwalay ninyo ng ate ko, pinili talaga ako ni Boss Bai. Sa tingin mo maniniwala ako. Hoy, kuya. Huwag kang magmadaling umalis. Ang paghahanap ko sa iyo, tungkol ito sa ate ko. At mo, Birthday party pala ito ni Boss Chen. Ako ang inatasan na maghandog ng regalo para sa pamilyang Tan. Pero alam mo naman, si Boss Chen ay isa sa 2 malalaking pamilya. Natatakot ako baka magkamali ako ng sasabihin o hindi makapagsalita ng maayos tapos diretsyo na. mas matapang ka kaysa sa akin. Gusto kitang ipadala para mag-alay ng pagbati. Ayaw mo rin namang ang pamilyang Tan na pinaghirapang buhayin ng ate ko ay hindi makapasok sa alyansa sa negosyo ni Boss Chen, di ba?
Masasaktan at malulungkot ng matagal ang ate ko kung mangyari yon. Hahaha. Salamat, kuya. Sa susunod, ikaw na ang bahala. Ginoo. Ito ay handog ng Pamilya Bay, isang snow lotus ng Tianshan, na nagkakahalaga ng 50 milyon. Maligayang pagiging 30, Ginoo. Mabuti. Oh, Ginoo. Tungkol sa bagay ng commercial alliance. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, ang Pamilya Bay ay opisyal na sumali sa commercial alliance ng Pamilya Chen. Maraming salamat, Ginoo. Presidente Tan. Lahat ay nagbigay na ng regalo. Kayong dalawa na lang ang kulang. Huwag kang mag-alala, Ginoo. Ang aming pamilya Tan ay naghanap para sa iyo ng isang inapo ni Tang Buhu upang gumawa ng isang larawan para sa iyo. Nagkakahalaga ito ng 60 milyon. Maaari na itong iharap sa iyo ngayon. Ang pamilya Tan, si Marco, ay nag-aalay ng handog. Hindi ba yan yung besurero ng Pamilya Tan? Bakit siya nandito? Oo nga, narinig ko na noong mga nakaraang araw. Iniwan siya ni Presidente Tan. Inaasahan ko ang larawang ito. Huwag mo akong biguin. Andrea, anong ibig mong sabihin? May problema ba? Nagtatanong ka pa kung may problema. Marco, ano ba ang pakay mo sa ginawa mo? Andrea, sabi ninyo, kumuha kayo ng sikat na pintor para magpinta ng portrait ko. Pero aso pala ang resulta? Ginagawa mo ba ito para hiyain ako sa harap ng lahat? Ginoong Chen, talagang walang ganoong intensyon ang pamilya namin. Ang larawang ito ay dapat sana ay ipinakita ng kapatid kong lalaki, ni Daniel. Hindi ko alam kung bakit, biglang napalitan ng larawan ni Marco. Tiyak na may ginawa siyang kalokohan. Gusto niyang saktan ang pamilya namin. Bakit ko naman sasaktan ang pamilya niyo? Ang larawang ito ay malinaw na. Ipinagkatiwala sa akin ni Daniel na dalhin sa venue. Siya. Ate, ninakaw ni Marco yung gago. Marco, Daniel. Nagplano ka para saktan ako. Bakit kita ipapahamak? Ate, tingnan mo ang mata ko. Sinira ito ng gago. Hindi mo naman sasabihin. Siya mismo ang some iris sa mata niya, di ba? Paano naman mangyayari yon? Hindi naman tanga si Daniel. Marco, sa loob ng 3 taon, mabuti ang trato sa iyo ng pamilya namin. Bakit mo kami ipinapahamak? Halatang halata naman. Dahil hiniwalayan siya ng ate ko, nagalit siya. Gusto niyang maghiganti sa ate ko. Marco, ano pa ang sasabihin mo? Andrea, gamitin mo naman ang utak mo. Ganoon ba ako? Tama na. Kapistahan ng kaarawan ng pinuno ng pamilya. Nasira ninyo ang lahat. Ikaw talaga ang walang kwenta. Ikaw ang gamulo sa aking self-portrait, di ba? Oo, tama. Walang kinalaman ng aming pamilya, ang mga Andrea, dito. Siya ang may kasalanan ng lahat. Ginoong Chen, maaaring maggarantiya ang aming pamilya para sa mga Andrea. Lahat ay gawa ni Marco. Ikaw naman, Andrea. Ang opinyon ko. Katulad ng sa kanila. Sige. Mga tauhan. Putulin ang mga litid sa kanyang mga kamay at paa. Itapon siya sa labas. Ricardo. Masama ang mood ko ngayon. Kung ayaw mong mawala ang pamilyang Qian, manahimik ka. Ang lalaking ito, malamang mawawalan na ng buhay. Marco. Si Ginoong Chen ay isa sa 2 pangunahing pamilya. Ang humahawak sa kalahati ng ekonomiya ng Jiangcheng. Ang pinuno ng pamilyang Chen. Ikaw, isang walang kwentang asawang itinakwil na tagapagwalis ng kalye. Paano ka nagkaroon ng karapatang nandito, at magsalita kay Ginoong Chen ng ganyan? Pinagsalita ka ba? Wala pang sino mang nagsalita sa akin ng ganyan. Gusto kong marinig ulit yon. Ricardo. Kung ayaw mong mawala ang pamilyang Qian sa Jiangcheng, manahimik ka. Dahil sa lakas ng loob mo, nagbago na ang isip ko. Kayong lahat. Ang pamilya Qing Yuhua, ang pamilya His Chen. Ang 2 pinuno ng pamilyang ito ay nasa iisang silid. Malaking balita yan. Oy, narinig niyo na ba?
sabi nila, yung lalaking may apelyidong Ye ay kabit ni Boss Hua. Totoo ba yan? Oy, Young Master Qian. 30 birthday mo. Bakit hindi mo inimbita ang aming pamilyang Hua? Parang ang layo mo naman sa amin. Huwag kang magkunwari dyan. Sabihin mo na, ano ba talaga ang pakay mo? Siyempre, para batiin ka sa iyong kaarawan. At naghanda pa ako ng regalo para sa iyo. Bibigyan kita ng isang payo. Mababago nito ang buong kapalaran ng pamilyang Qian. HMM? Huwag mong galawin si Marco. Mukhang totoo nga ang chismis tungkol sa kanyang kabit. Aking mahal na binibining Hua, hindi mo naman talaga akalaing makakapanakot ka sa aming pamilyang Chen, di ba? O kaya naman, yung 36 na aliadong pamilya sa likod ng pamilyang Hua. Meron din ang pamilyang Chen. Ang mga kasapi ng alyansang pangnegosyo ng pamilyang Chen. Lumabas kayo. Kinatawan ng pamilyang Jiang, si Jiang Zhou, handang mamatay kasama ang pamilyang Chen. Sumpang hindi magkasundo sa pamilyang Hua. Kinatawan ng pamilyang Cheng, si Cheng Li. Handang mamatay kasama ang pamilyang Chen. Sumpang hindi magkasundo sa pamilyang Hua. Ako, kinatawan ng pamilyang Bai, si Miguel. Handang mamatay kasama ang pamilyang Chen. Sumpang hindi magkasundo sa pamilyang Hua. Kinatawan ng pamilyang Tan, si Andrea. Handang mamatay kasama ang pamilyang Shen. Hindi magkasundo sa pamilyang Hua. Hua Sir Ong, sasabihin ko pa sa iyo ang isang bagay. Si Uncle Jiang, isa sa 3 dakilang Panginoon, ay matagal ng kaibigan ng aming pamilyang Chen. Para na siyang aking pangalawang ama. Pupunta rin siya mamaya. Sa tingin ko, ngayong araw na ito, ano ang magagawa mo para protektahan ang iyong kabit? Ricardo, handa ka bang makipagpustahan sa akin? O, ano ang gusto mong ipusta? Naniniwala ka ba na mamaya papaluin kita ni Uncle Jem sa harap ng lahat? Marco, nababaliw ka na ba? Ikaw na isang tagalinis, anong karapatan mo para utusan ng 3 dakilang Panginoon? Dumating na ang misteryosong negosyante na si Uncle Jiang. Dumating na ang kakaibang negosyante na si Ginoong Jiang. Ninong, buti na lang dumating ka. Sinahuwa si John at ang kanyang kabit, naggulo sa birthday party ko. Sampailan mo nga sila, gago ka. Ninong, bakit po? Alam mo ba kung sino siya? Siya lang naman si Hua Sijan mula sa pamilyang Hua. Anong nakakatakot doon? Tang asterisk A, bobo ka, ang ibig kong sabihin ay, Huwag mo nang ipaalam ang aking pagkakakilanlan. nagkamali po ako. Patawarin po ninyo ako, Panginoon. Panginoon. Ang Panginoon ng Jixiao. Tang asterisk A, bobo ka, ang isang taong kagaya ng Panginoon. Paano posible na makikita ng mga ordinaryong tao tulad natin? Siyempre, parang multo, biglang nawawala. Si Jin, umalis na tayo. Ha? Aalis na tayo. Nauunawaan ko na ngayon. Nagbabago ang tao. Parang walang nangyari kay Marco. Umalis na lang ng ganon. Baka dahil sa koneksyon ng pamilyang Hua. Ang walang kwentang si Marco. Nakakuha ng pabor mula sa Panginoon. Tayo, hanggang kailan pa tayo? Mahigit 10 minuto na akong nakaluhod dito. Pero wala pa ring senyales ng pagdating ng master ng templo. Ang sakit na ng tuhod ko. Pagkatapos lumuhad at tumayo si Uncle Jiang, umalis siya ng walang imik. Naiinis na naiinis si Chen Xiao. Ang birthday party na ito ay naging katatawanan na lang. Andrea, mula nang pumasok ka rito, hindi ka pa nagsasalita. Ano ba ang iniisip mo? Iniisip ko, parang hindi ko talaga kilala si Marco. Huwag kang mag-overthink, ate, wala siyang kwenta. Sumipsip lang siya kay Hua Sijan. Anong kaya niyang gawin? May problema, Boss Tan. Si Lolo. Honey, pinaghirapan kong gawin ang pulang sintas na ito. Huwag mong ayawan ito, ha? Marco. Marco. Bakit hindi mo ako pinapansin? Iniisip mo pa rin ba siya? Saan ba ako kulang kumpara sa kanya? Bigyan mo pa ako ng konting panahon. Ex-wife ko siya, 3 taon kaming magkasama. At saka, ang dating siya.
Karapat-dapat talagang alalahanin. Hindi ko maintindihan kung ano ang maganda sa kanya. Ano ba talaga ang iniisip niya? Ano yon? Ayaw ko rin sanang tawagan ka. Pero sabi ng lolo ko, gusto ka raw niyang makita bago siya mamatay. Lolo, Andrea. Dumating na ba si Marco? tumawag ako sa kanya. Dapat malapit na siyang dumating. Mabuti. Ayos yan. Ginoong Tan. Malubha, kailangang gamutin kagad. Marco, anong ginagawa mo? Ililigtas ko si Ginoong Tan. Daniel, pigilan mo siya. Tigilan mo yan. Sa wakas, nailigtas ko si Ginoong Tan mula sa bingit ng kamatayan. Andrea, ipinatawag ko para sa'yo si Dr. Son. Marco, anong ginagawa mo dito? Sa wakas dumating ka na rin. Walang kwentang ito. Ginulo niya ang tatay ko. Basta-basta lang ang ginagawa. Natakot talaga kami. Ikaw, pakiusap, kuhanin mo na si Dr. Son para tingnan niya. Ito ay pagpapadaloy ng 3 uri ng wood element energy. Ang kahoy ang ugat ng tao, kaya nito buhayin si Ethan. Anong energy? Anong ugat? Sa mahabang taon kong pagdodoktor, napakaraming buhay na nailigtas ko. Ni minsan, hindi ko narinig ang ganyang bagay. Baka naman, gusto mong magpanggap na manggagamit? Masyadong mababa ang antas mo. Normal lang na hindi mo alam. Huwag kang magsalita ng ganyan. Si Dr. Son ay isang top-level na doktor, isa siya sa 3 dakilang guro. Hiyas ng kambal, ang pinakamahusay na estudyante. Haha, Marco. Ikaw, sino ka ba? Sa pagkakaalam ko, ang hiyas ng kambal ay hindi tatanggap ng ganitong baguhan bilang estudyante. Malamang, ginagamit lang niya ang pangalan ng hiyas ng kambal para manloko dito. Ikaw. Wala kang ebidensya, huwag kang magsinungaling. Pasensya na. Ang sakit na ito, hindi ko kayang gamutin. Hoy, Dr. Son. Bakit mo papapansinin ang walang kwentang ito? Ha? Dr. Son, huwag ninyong intindihin iyon. Matagal ko nang naririnig ang inyong reputasyon. Basta maligtas ninyo ang lolo ko. Bibigyan ko kayo ng 40 milyong piso. Sige, kung ganun, pipilitin ko na lang. Tigilan mo iyan. Marco, ano na naman ang gusto mong gawin? Ito ay huling hininga na karayom. Ito ay nagbibigay sa isang taong malapit ng mamatay ng 3 linggong huling lakas bago tuluyang mapawi. Ngunit para sa isang pasyenteng naligtas na mula sa kamatayan, ito ay nakamamatay na masamang karayom. Ikaw, tanga, pinapayuhan kitang huwag magsalita ng walang basehan. Ang karunungan mong ito sa paggamit ng karayom ay masamang panggagamot. Ang paggamit mo ng masamang pamamaraang ito ay magpapalala sa kalagayan ni Ginoong Tan. Nakakaligtas ko lang. Marco, sabi mo kayang iligtas ang lolo ko. Bakit hindi pa siya nagigising? Malubha na ang karamdaman ni Ginoong Tan noon, kaya kailangan ng kaunting oras. Mag-imbento. Ka lang ng mag-imbento. Kahit anong sabihin mo, laging may katwiran. Ikaw na isang tagapaglinis lang ng kalye. Anong alam mo sa medisina? Mukhang, hindi naman pinagkakatiwalaan ng pamilyang ito ang batang ito. Mabuti na lang, sabi ko. Gusto nyo bang iligtas ang pasyente o hindi? Kung gusto nyong iligtas siya, palayasin nyo na agad ang batang ito. Dr. Son, magpalamig muna po kayo ng ulo. Paalisin ko na siya. Di mo ba narinig? Umalis ka na. Marco, lumabas ka na. Huwag mong gambalain ang paggamot sa lolo ko. Paano kung ayaw kong umalis? Anong karapatan mo? Ang karapatan ko ay dahil ako ang nagpapatuloy sa kanyang manatili. Lolo, Oo, huwag kang mag-alala. Ayos na ako, Lolo. Hoy, talagang karapat-dapat sa titulong himalang manggagamot si Dr. Son. Hala, hindi pa man naisaksak ang karayom. Gumaling na si Jitan. Haha, syempre naman. Maliit na sakit lang ito, walang anuman. Hindi na kailangang banggitin. Hahaha, HMP. Ang matandang ito, hindi pa naman Yulianin. Sino ang nagligtas sa akin? Malinaw sa akin. Nang magpakita si Marco, nabawi ko na ang aking malay. Naririnig ko ang mga sinasabi at ginagawa ninyo. ano ito? Daniel, ano po ang gusto ninyo, Lolo? Lumapit ka. Ay lapit mo ang mukha mo.
Sige po. Bakit mo pinigilan? Si Marco na iligtas ako? Gusto mo ba akong mamatay? Hindi po, Lolo. Natatakot ako na mapahamak ka niya. Opo, tatay. Paano naman magagawa ni Daniel? Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Hindi ko ba alam? Mula nang mamatay ang anak ko, itinuturing mo na ang sarili mo bilang pinuno ng pamilya Tan. Alam ko, gusto mo na akong mamatay ng maaga. Gusto mong makuha ang lumang bahay ng pamilya Tan. Para sa walang kwentang anak mo na ito. Tatay, wala po akong ganoon. Sige na, lumabas na kayong lahat. Marco at Andrea, kayo'y manatili. Narinig niyo ba? Ginoong Tan, may iba pa po ba kayong nararamdaman? Ay, salamat sa'yo, mas maganda na ang pakiramdam ko. Ay, sandali. Bakit mo ako tinawag na Ginoong Tan kanina? Tawagin mo akong Lolo. Lolo, hiwalay na kami ni Marco. Ano? Ginoong Tan, kakagaling nyo lang sa sakit. Huwag po kayong magalit. Sino ang nauna? Lolo, ako po. Ikaw. Hay nako. Ginoong Tan, ganito na ang nangyari. Wala na tayong magagawa. Kakagaling nyo lang sa sakit. Kailangan nyo pang magpagaling ng husto. May gagawin pa po ako. Aalis na po muna ako. Marco. Nagkasakit lang ako. Bakit nagkaganito na? Lolo, hindi ko maintindihan. Bakit nyo ganoon kamahal, si Marco? Engkantada ka. 3 taon mo nang kasama si Marco. Hindi mo ba napansin? Na hindi karaniwang tao si Marco? Nitong mga nakaraan, naramdaman kong may kakaiba sa kanya. Pero, hindi naman sa punto na magagalat kayo sa kanya. Ay. Sige na. Ikaw na ang bahala mag-isip. Panginoon, tapos na po ba ang usapin sa pamilya Tan? Panginoon, paano mo na ibigay ang isa sa 3 sanga ng iyong enerhiya? Malubha na ang sakit ni Ethan. Ito lang ang paraan. Para mapahaba ang kanyang buhay. Panginoon, napakapusok ng desisyon mong ito. Ang 3 sanga ng enerhiya ang ugat ng pagpapalakas. Maraming tao ang nangangailangan ng dekada para lang makapag-isa, at bigla mo na lang ibinigay ang isa. Akala mo ba hindi ko alam? Pero si Ethan, karapat-dapat siya. Hindi ko maintindihan. Ano ba talaga ang ginawa para sa'yo? Nina Hihitan at Andrea, para patuloy kang nagpapakasakit para sa kanya? Mahaba ang kwento tungkol dyan. Anong kwento? Sabihin mo naman sa amin. Luffy, mukhang mamaya na ang kwento. Gago ka. Alam mo ba, na sinira mo ang 40 milyon kong negosyo? Alam mo ba, kung sino talaga ako? Ako si Luis, ang hari ng ilalim ng lupa sa Timog Lungsod. May 300 akong tauhan. Kung ayaw mong magkagulo, dali-dali mong bayaran ng 40 milyon. Sa Timog Lungsod, Luffy, sa'yo pala ang sakop doon. Opo, Panginoon. Kasalanan ko, hindi ko naasikaso ng maayos. Aayusin ko na ito. Aayusin? Sino ang aayusin mo? Ako, o kaya? Sa kama na lang tayo mag-ayos? Tingnan ninyo. Patalim. Natatakot ako. Maawa ka po. Maawa ka na po sa akin. Tumawa ka nga. Bakit hindi ka tumatawa? Sige. Tatawa ako. Tatawa na ako ngayon. Hindi ba't ikaw ang pinakamalakas sa ilalim ng lupa sa timog ng lungsod? Si Luis? Bakit bigla kang nanghina? Ako. Hindi ako yun. Pareho lang kami ng apelyido nung lalaking yun. Ang tunay kong pangalan ay Jose. Isang maliit na isda lang ako. Hindi ako karapat-dapat. Ituring mo na lang akong hangin na pinalabas. Isa na namang gumagamit ng pangalan ng iba, na tao, kung gagamitin mo pa ulit, ang Yuan Fanshausen. Tiyak na wala kang matitirhan pag namatay ka. Oo. Luffy, halika na. Luofu. Ang personal na babaeng gwarda ng pinuno ng Jixiao Temple. Yung pinuno ng templo. Marco, ang tagal kong hinintay.
Aray, aray, aray. Bakit ka pa nagdala ng ibang babae? Sa gabi? Dito pa sa bahay? Bakit mo ako ginigit sa gabi? Sino pa ba ang guguluhin ko kundi ikaw? Nakakahiya talaga. Marco, nasugatan ka. Hindi kailanman masusugatan ang punong pari ng sinuman. Siya mismo ang nagbigay ng isa sa mga sanga ng train tree sa pamilya Tan para mabuhay pa si Ginoong Tan. Paano mo naisipang ibigay ang napakahalagang bagay na iyon? Sa iba, baka naman. May utang na loob ka sa kanya, si Ginoong Tan? Naalala nyo pa ba? Ang laban ko sa punong pari ng demonyong templo noong nakaraang 3 taon? Naalala namin. Nawala ka ng 2 linggo pagkatapos noon. Nahulog ako sa labas ng lungsod. Sina Ginoong Tan at Andrea ang nagligtas sa akin at sa 2 linggong iyon, umibig ako sa kanya. Punong pari Marco. Boss, gising ka na. Nasaan ako? Bumalik na ang San Muziwan ko. Salamat lahat kay Boss Wa. Buong gabi kanyang inalagaan at binigay pa niya sayo ang hunyuan kuyudan ng kanilang pamilya. Hunyuan Kuyudan. Yan ang kayang gumamot ng kahit anong sakit. Sa pagkakaalam ko, iyan ay para iligtas ang buhay ng mga pinuno ng pamilyang Hua. Paano mo? Mabuti at gising ka na. Marco, gising ka na. Ngayon, nailigtas ko rin ang buhay mo. Pareho na kaya kaming nasa starting line. Bakit mo ginawa yan? Kasi gusto kita. Ayaw kong may utang na loob sa iba, ako si Marco. Kung ganon, anong gusto mo? Tutuparin ko. Palagi kang ganyan pagdating sa mga bagay na to. Sobrang istrikto mo. Kung gusto ko, bilis, gusto ko lang talaga yon. Ang pangarap mo ay bumili ng bahay. Ano, nalugi na ang pamilya ni Kinyuhua. Sa totoo lang, gusto ko ng bahay na para sa ating dalawa. Para tayo'y maging parang ordinaryong mag-asawa. Magkasamang bibili at titingin ng bahay. At mamuhay ng payak at masaya. Ang ganda noon. Hindi ito parang salitang galing sa isang babaeng mayaman tulad mo. Hindi ito parang salitang galing sa isang babaeng mayaman tulad mo. Maganda ang bahay na ito. Nandyan na naman ang isang hamak na nagpapanggap na mayaman. Tumayo ka. Huwag mong dudumihan ang sofa ko. Ang bilis mo namang magbago ng mukha. Walang magandang mukha para sa mga dukha. Kung hindi mo kayang bilhin, umalis ka na. Alin ang mata mong nakakita na siya ay dukha? Ang suot niyang damit ay mura lang. Kung hindi dukha, ano pa? Hiha, marami na akong nakilalang lalaking tulad niyan. Lahat sila nagyayabang, na sila'y napakagaling. Pero sa totoo lang, hindi makabili ng kilay na 79 na piso. Pero sa totoo lang, hindi makabili ng kilay na 79 na piso. Siya, dinala ka lang niya rito. Narinig mo ba? Sabi niya, hindi mo kayang bilhin ang kilay na 79 piso. Hindi ka ba nagsumikap ng gusto? Akala ko ba may amoy ng karukaan? Ikaw pala. Bakit kasama mo na naman siya? Marco, nandito kami ni Miguel para pag-usapan ng isang bagay. Hiwalay na kami, payo ko sa'yo. Huwag mo nang pakialaman ang personal kong buhay. Anong pakialam mo kung kasama ko si Andrea? Anong ginagawa nila dito? Sir Miguel, sabi po nila, titingin sila ng bahay. Binilhan ako ng bahay ng sugar mommy ko. Ganun. Miguel, mali ka. Ngayon, si Marco ang bibili ng bahay para sa akin. Pasensya na ha. Pero sa mga property ng pamilya namin, wala pang mas mababa sa 2 milyon. Pasensya na, nakalimutan ko, tagalinis ka lang pala. Baka wala ka pang 2 milyon, no? Paano kung makakapaglabas ako? Huwag kang magyabang. Walang kwenta ka kapag wala kang babae. Gusto mo talagang makipagrelasyon sa pamilya ni Andrea? Akala mo mataas na ang antas mo? Payo ko sa'yo, huwag kang mag-ambisyon. Bakit? Wala ka nang masabi. Nahuli ka na, di ba? Hindi, iniisip ko lang. Kung bibilhin ko lang ang pinakamahal na bahay niyo, parang hindi sapat para patunayan ang punto ko. Siguro, baka bilhin ko na lang ang negosyo ng pamilya ni Miguel. Nababaliw ka na ba? Mahirap, ang buy real estate ay nagkakahalaga ng 100 bilyon. Mabilis kang magsalita, Sabi ko, kapag nagyayabang ka, mag-isip ka muna. Bibilhin ng aming pamilyang bay. Kahit yung babaeng katabi mo, hindi makapagsalita ng ganyan. Nagmamalaki ka na ba dahil sinusuportahan ka ng mayamang babae? Marco, huwag mo nang gawin yang nakakahiyang bagay na yan. Noong unang beses tayong nagkita, pulubi ka pa noon, Andrea, minsan, ang ilang bagay ay ang gusto lang nilang ipakita sa'yo.
Sa loob ng 3 minuto, kumpletuhin ang pagbili sa Pamilyang Bay. 3 minuto. Bibilhin ang aming pamilyang bay. Ginoong Bay, ito talaga ang unang beses kong makarinig ng ganyan. Saan mo nakilala tong siraulo na to? Marco, hindi ka dito para bumili ng bahay. Pumunta ka lang dito para magpatawa ngayon. 3 minuto. Tumawa kayo. Pagkatapos ng 3 minuto, hindi na kayo makakatawa. Kuha si Jen. Bakit ka rin tumutulong sa kanyang magsalita? Dapat alam mo na kahit anong kumpanya ay hindi maaaring mabili ng ibang kumpanya sa loob ng 3 minuto, lalo na pa ang napakalaking Pamilyang Bay. Kahit anong sabihin ko, wala ring saysay. Malapit nang matapos ang oras. Maghintay tayo at panoorin ang palabas. Dumating na ang tatay ko. Tatay, sabihin ko sa'yo, itong si Ye ay nangangarap na bilhin ang aming pamilyang bay. Ikaw, turuan mo siya kung paano maging tao. Palayasin sila. Hoy, hindi. Anong ginagawa mo, tatay? Boss Miguel, wala naman akong ginawang mali. Chairman, hindi maganda ang pagpapalaki ko sa anak ko. Humihingi ako ng paumanhin sa inyo. Chairman, Tatay, naguguluhan ka na ba sa katandaan? Isa lang siyang tagapaglinis ng kalye. Paano siya naging chairman? Paano ako nagkaroon ng tanggang anak na tulad mo? Alam mo ba? Gumawa ka ng malaking problema. Marco, binigyan mo ba ang tatay ko ng anong pampahilo? Ibalik mo ang tatay ko. Miguel, ayaw mo pa bang tanggapin ang katotohanan? Gago. Ginoong Miguel, ano po itong? Sa loob lang ng 3 minuto, na-acquire na ni Boss Marco ang aming pamilyang bay. Paano ito nangyari? Isa lang siyang tagalinis ng kalye. Florante. Ikaw ang may gawa nito, di ba? Miguel, sinabi mo rin naman dati, ang aming pamilya, ang mga huwa, hindi rin naman kayang bilhin ang inyong pamilya sa loob lang ng 3 minuto. Ano ba talaga ang nangyari? Miguel, paulit-ulit kong sinasabi sa'yo, kahit na ang aming pamilya, ang mga bay, ay naging isa sa mga nangungunang pamilya. Dapat manatiling mapagpakumbaba. Huwag mong gambalain ng mga taong hindi dapat gambalain. Talagang nabigo ako sa'yo. Nagpasya akong palayasin ka sa pamilya. Ang kapatid mo ang magiging tagapagmana. Tatay, hindi ka seryoso, di ba? Tatay, noong nakaraan, ginulo mo ang pamilyang Hua. Nagpabagsak ng 50% ang halaga ng aming stocks. At ngayon, datang negosyong pinaghirapan ko ay nawala sa aking mga kamay. Hindi kita anak. Mga tauhan. Ilabas siya. Huwag, tatay, huwag. Kuya Marco. Boss Marco, Lolo Marco. Tulungan mo naman ako. Hindi ako mabubuhay kung mawawalan ako ng pamilya. Sandali. Marco, talaga bang palalampasin mo siya? Kung alam mo lang sana, bakit ka pa kumilos ng ganoon? Dalhinan niyo siya. Yang mga surnaming Ye na yan. Umalis na tayo. Palem, Chairman. Baka naman. Mayroon nga siyang ibang pagkakakilanlan. May tao sa labas na nagngangalang Miguel. Hinihiling niyang makipagkita sa iyo. Papasukin mo siya. Boss Chen, wala na talaga akong mapupuntahan. Tigil. Narinig ko na ang nangyari sa'yo. Pinalayas ka sa bahay at napilitang maging palaboy. Ngayon ay hinahanap mo ako. May hihilingin ka sa akin, di ba? Tama. Miguel, masyadong maliit ang aking kumpanya. Hindi kasya ang isang tulad mo. Umuwi ka na. Boss Chen, baka nagkakamali ka. Hindi ako naparito para humingi ng trabaho o posisyon sa iyong kumpanya. Gusto ko lang itanong sa'yo, gusto mo bang mag-higanti? Kay Marco. Nga pala, nanalo ako. Anong plano mo? Ang laging iniisip ni Marco ay si Andrea.
Kahit gaano man siya kawalang tiwala ni Andrea sa kanya, laging nandyan lang si Marco para sa kanya, kaya kung mahuhuli ko lang si Andrea, madaling hulihin ninyo, boss. Mahigit 100 eksperto ng pamilya, si Marco. Kahit gaano pa siya kagaling, wala na siyang takas, di ba? Paano natin mahuhuli si Andrea sa liwanag ng araw? Huwag kayong mag-alala, boss. May paraan ako. Ang pera, laging may paraan. Kahit pa ang kapamilya mo. Ano naman? Daniel, ano ba tong kailangan pang? Dito sa napakaliblib na lugar pag-usapan. Hindi ba pwedeng sa bahay na lang? Ate, wala rin akong magagawa. Hindi kasi angkop sa bahay o kahit saan pa. Hindi naman. Sa ilalim ng lupa na sag-alan ka na naman pupunta. Ilang beses na ba kitang sinabihan? Bakit hindi mo pa rin ako pinakikinggan? Hindi ka naman ganyan dati. Parang may nagtututok sa akin. Ano? Huwag kang matakot, ate. Tuloy-tuloy ka lang tapos kumaliwa ka. Nandyan lang ako. Sige. Daniel, nasaan ka na? Ate, ako na ang bahala sa pamilya ni Daniel. Daniel, Ang hirap no. Masyadong padaskol ang pagbili ng pamilyang Bai. Maraming problema ang kailangang ayusin. Alaynan, dahil lang may gustong magpasikat sa harap ng babaeng minamahal mo. Marco, nakalimutan ko na siya. Marco, naalala mo pa ba ako? Ako si Ricardo. Ricardo, hindi ko naalala. Ang naalala ko lang ay yung payasong natalo sa pustahan sa akin. Ayos lang, siguro naman naaalala mo ito. Wala na akong kinalaman sa kanya. Walang saysay kung hulihin mo siya. Ganoon ba? Kung ganoon, wala akong magagawa kundi tamasahin siya. May nangyari sa kanya. Di sagipin mo siya. Pero ikaw, Ikaw ang pinuno ng Juxiao Hall. Siyempre, tungkulin mong parusahan ang masasama sa Jiangxi. Sige, puntahan mo siya. Sino ka? yay, yun. Huwag kang mag-alala, walang. Hinalaban kayong lahat. Ang yabang mo. Akala mo ba yung daang gwarda ng pamilyang Chen ay mga mahihina? Lao Chen. Tumawag ka ng daang tauhan. Si Ginoong Chen yun. Magiging totoo ako. Ang tagal ko nang gusto ang babaeng to. Pwede ba? Siyempre naman. Salamat, Ginoong Chen. Hindi na ako magpapakumbaba. Hindi ba ako ang mauuna? Naku, ang sama ko. Ang sarap nito, dapat si Ginoong Chen ang mauuna. Sige, tuloy po. Ginoong Chen, ano yun? Hindi ba para masyadong tahimik, ikaw na lang ang tumingin? Ginoong Chen, ano na naman? Kumusta na ang trabaho? Tao. Ano na ang nangyari? Tumawag ng tao. Huwag nang sumigaw, ang iyong daang mga alipin ng pamilya Qian. Nagawa ko na silang lahat. Imposible. Alam ng lahat ng tao sa Jiangcheng. Ang pamilya Chen ng His at pamilya Hua ng Qingyu, sa mahabang panahon ng pagtutol, hindi kailanman napahiya. Ito ang dahilan, sa pangamba ng daang mga gwardya. Sila ay mga tunay na eksperto, kapag hiniwalay, sapat na sa 3 Panginoon, kay Victor na lakas hari, makakasabay. Talaga? Kung ayaw ninyong maniwala, pwedeng lumabas at tingnan. Natutulog silang lahat ng payapa. Kung ayaw ninyong makatulog ng payapa, ibigay ninyo sa akin si Andrea.
Ano ang gagawin natin, Chen Xiao? Hindi ko alam na ganito siya kalakas. Ano naman kung malakas? Baka hindi kayang talunin si Victor na lakas hari, ang pangalawang pinuno. Chen Xiao. Ibig mong sabihin, oras na para lumabas ka. Ikaw pala yung lalaking yun. Ito ang isa sa 3 dakilang Panginoon. Ang kanang kamay ni Victor, ang lakas hari. Si Diego, ang tinatawag na buhay na demonyo. Marco, magaling kang makipag-away. Kaya mo ba siyang talunin? Talagang ikaw si Ginoong Pera, napakabusisi ng pag-iisip mo. Palagi kaming nakikipagtulungan sa pamilya namin at kay Diego. Ang lakas ng loob ng pamilya kong Pera, ay hindi nanggagaling sa daang-daang gwardya, kundi kay Diego. Kuya Diego. Alalay pala ni Victor. Mahirap na talunin yon. Ngayon ka pa natakot, huli na. Pero kung luluhod ka at magmamakaawa sa akin, at hahalikan mo ang sapatos ko, baka sakaling, hayaan kong maging baldado ka na lang habang buhay. Hindi ako natatakot. Natatakot lang ako baka siya ang mapilayan ko. Baka umiyak-iyak na naman si Victor. Dahil pinilayan ko ang kanyang kanang kamay. Anong sinabi mo? Hoy! Victor, may alalay ka, si Diego, na gustong manakit sa akin. Kausapin mo nga siya. Telepono ng boss mo. Boss ko? Hoy, sino kang gago ka? Nagpapanggap kang boss ko? Ulitin mo nga. Boss, sabihin mo ulit. Boss, ikaw talaga. Paano mo nakilala si kuya ko? Ang lakas ng loob mo, Diego. Hanggang ang dakilang Panginoon ay hinahamon mo pa. Mag-sorry ka sa akin, ngayon din. Hindi ko alam na kayo po pala ito. Tang asterisk A, ang tanga ko. Hindi dapat ako, dahil lang sa 50 na milyong piso, ay nakipag-collaborate sa pamilya Chen. Maging mabait po kayo sa akin, at kalimutan na lang ako. Ano, kulang pa ba ang pera? Hindi. Kuya Diego, anong ginagawa mo? Siran mo siya, ngayon din. Manahimik ka. Marco, sino ka talaga? Na nagpapa-attitude sa'yo si Diego? Ayaw ko nang makita ang dalawang to. At ayaw ko ring patayin sila. Paano gagawin? Ikaw na ang bahala. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong maayos ang lahat. Kuya Diego, may malaking pagkakamali ito. Kakaiba, bakit hindi ito gumana? Marco, kung gagamitin mo ulit ang iyong free Yuan Wood, sasabihin ko sa'yo. Ngayon, wala na akong magagamit para iligtas ka. Pero kailangan kong gamitin ito. Boss, nalaman ko na. Ang ginamit nila kay Andrea ay ang Tiangqi powder. Ang lason na ito, patuloy na ipapalagay ang taong nalason sa estado ng kawalan ng malay. Mukhang totoo nga ang kanilang determinasyon na makipaglaban sa'yo hanggang kamatayan. Noong huli, pinabayaan natin silang mabuhay. Napakaswerte nila. May paraan ba? Sa lungsod ng Jinghai, 200 li ang layo. May pamilyang Yuan doon. Sabi nila, may halamang gamot sila na tinatawag na sogras. Ang gamot na ito ay makakapagpagaling ng anumang lason at makakapagpabalik sa malay ng tao. Pero hindi ko alam kung totoo ito o hindi. Marco, puntahan mo na. Ako at si Isabel ang mag-aalaga sa kanya. Salamat. Boss Yuan, uminom pa po kayo ng 2 buwan ng aking gamot na pinakuluang. Ang matagal ng sakit ninyo ay gagaling na. Salamat, talagang karapat-dapat sa titulong, doktor na hinahangaan. Ang sakit kong ito ay matagal na akong pinahihirapan. Boss Yuan, may isang lalaki na nagpakilalang. Si Marco ang humihingi ng pakikipagkita. Marco, papasukin mo siya. Boss Yuan, ako po si Marco. Narito ako upang humiram ng halamang kaluluwa. Hihiramin. Ang halamang kaluluwa ng pamilya Yuan ay napakahalaga. 1 taon, wala pang 5 piraso ang nahahango. Bakit ko ipapahiram ang napakahalagang bagay na ito sa isang estranghero? Kung sasabihin kong maililigtas ko ang buhay mo, mas mahalaga dapat ang buhay mo. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito.
Mayroon akong kilalang doktor, na si Elena, ang hinahangaang manggagamot, ang nagpapagamot sa akin. Wala na akong problema. Boss Yuan, sa palagay ko ay nagkakamali kayo. Ang babaeng ito na nagngangalang Elena, ay hindi narito upang iligtas ang buhay mo. Narito siya upang pumatay sa'yo. Ano? Mula nang pumasok ako sa kwartong ito, naamoy ko na ang baho ng pinakuluang gamot na ito. Ito ay amoy ng isang mabagal ngunit malakas na lason. Amoy ng ahas at alakdan. Boss Yuan, ginagamit niya ang pagpapagamot bilang dahilan para patayin ka. Anong karapatan mo para siraan ang aking pangalan? Dahil ako ang namamahala sa templo ng siwang na sumasakop sa Siyam na rehiyon. Dahil ako ang namamahala sa Siyam na rehiyon, ang Panginoon ng templo ng Jixiao. Ang Panginoon ng templo ng Jake Xiao, misteryosong nawala na 3 taon na ang nakalipas. Kahit na nitong mga nakaraang araw, may chismis sa mundo ng martial arts na bumalik na siya. Pero hindi natin alam kung totoo. Ginoong Yuan, pinaghihinalaan ko ang taong ito. Siya ay isang tauhan ng pamilya Zhang, gamit ang pagkakakilanlan bilang Panginoon ng templo ng Jixiao. Para maghasik ng hidwaan sa ating dalawa, at pigilan ako sa paggamot sa iyong sakit. Ang pamilyang Zhang na laging nagnanais, sa halamang kaluluwa ng aming pamilyang Yuan. Ang galing mo talaga, babae. Ikaw mismo ang naglagay ng lason. Tapos ako ang isisisi mo. E di ipakita mo ang isang mabigat na pagkakakilanlan. Hindi ako katulad mo, isang taong umaasa lamang sa kapangyarihan ng iba. Ako ay isa sa 3 pinuno ng Siyam na rehiyon, ang pinakamatalik na estudyante ng hiyas ng kambal na manggagamot. Isa na namang pinakamatalik na estudyante ng hiyas ng kambal. Talagang kawili-wili. Ang manggagamot na si Elena ay isang tunay na alagad ng hiyas ng kambal. Kaya niyang gamitin ang natatanging teknik ng hiyas ng kambal, ang 3 lamig at 3 init na karayom. Mukhang tunay nga itong pagkakataon. Napatunayan ko na ang sarili ko. Ikaw, paano mo patutunayan ang sarili mo? Tama ka. Hindi ko talaga alam kung paano gamitin ito. 3 ano na karayom. HMPH, bakit ka pa nag-iingay dito? Pero maaari kong tawagin ang iyong guro. Haha, napakadakila ng aking guro. Hindi basta-basta mapapatawag. Binabalaan kita. Nakita ko na siya noon sa ibaba, ang karangalan ni hiyas ng kambal. Huwag kang basta-basta, magpapatawag ng kahit sino para magpanggap. Kung hindi, babaliin ko ang mga binti mo. Totoo o hindi, malalaman natin pagdating niya. Hiyas ng kambal, wala akong pakialam kung nasaan ka ngayon. Sa loob ng 5 minuto, dumating ka sa bahay ng Yuan sa Jinghai. Ginoong Yuan, mukhang siya ay nahihirapan ng bumaba sa entablado. Walang sino man sa mundo ang may lakas ng loob na magsalita sa aking guro ng ganyan. Maaari mo nang ihanda ang iyong mga gwardya. Tol, sabihin mo, ang totoo, galing ka ba sa pamilyang Zhang? Wala namang saysay ang anumang sasabihin ko ngayon. Kapag dumating na si Hiyas ng kambal, siya mismo ang makikipag-usap sa inyo. Napala, may tsaba o ano, mas mabuti kung may merienda rin. Tao. Hulihin ninyo itong tiktik ng pamilyang Zhang. Huwag nang mag-abala, Ginoong Yuan. Ang bilis ninyong mag-init ng ulo. Mukhang gustong-gusto ninyo akong patayin. Dumating na ang isa sa 3 dakilang Panginoon, si Hiyas ng kambal. Guro. Talagang si Hiyas ng kambal ang banal na manggagamot. Bakit ikaw lang ang pumunta? Hindi ba't mahilig ka sa maraming kasama? Panginoon, 5 minuto lang. Masyadong mahigpit ang mga kondisyon. Hindi makasabay sa bilis ko ang mga tauhan ko. Ganito. Nandito ang estudyante mong ito, nandadaya at pumapatay para sa pera. Ayaw ko sa kanya. Ikaw na ang magturo sa kanya. Opo. Walang hiya. Nakalimutan mo ba noong araw na iyon, ang sumpa na ginawa mo bilang estudyante ko? Paumanhin, dapat mamatay ang estudyante mo. Hindi ko dapat ginahasa ang 80 na milyong piso ng pamilya Zhang. Ikaw pala ang spy na ipinadala ng pamilya Zhang. Oo, tinutokso ako ng pamilya Zhang ng pera, para gumawa ako ng mabagal na lason, at magkaroon ng aksidenteng pagkamatay. Para sa gitna ng kaguluhan ng pamilya Yuan, akuin ang halamang kaluluwa. Panginoon, ano ngayon ang gagawin natin sa kanya? Nakalimutan mo ba noong una, ang mga alituntuning itinakda ko dito? Naiintindihan ko na. Guro, 20 taon kong pinag-aralan ang medisina. Hindi pwedeng mawala lang ng basta-basta. Panginoon, patawarin ninyo po ako. Hindi na ako muling mananakit ng kapwa. Panginoon. Si Elena ang pinakamatalino kong estudyante. Hindi kaya masyadong mabigat ang parusa. Bukod pa riyan, humingi na siya ng tawad. Maaari po ba ninyo siyang patawarin? Kung sa mundong ito,
Ang paghingi ng tawad lang ang solusyon. Para saan pa ang mga patakaran? Naiintindihan ko na. Guro. Guro. Huwag po, guro. Elena. Huwag mong sisihin ang iyong guro. Guro. Nagkamali po ako. Hindi ko po alam na kayo pala ang Panginoon. Sana'y huwag ninyo po akong pag-alitan. Pakiusap, bigyan ninyo ng pagkakataong mabuhay ang 36 na miyembro ng pamilyang Yuan. Huwag kang mag-alala, hindi ako ganoon kalupit. Kahit na noong nakaraang 2 araw ay winasak ko ang pamilyang Qian. Ang pamilyang Chen mula sa His. Nang hindi inaasahan, sa loob lamang ng isang gabi ay, ang ganitong malaking pamilya ay nawasak. Balik tayo sa usapan. Yun, ako ay narito para humingi ng soul grass sa'yo, tama ba? Naaalala ko. Papadalahan ko na ng tao. Ipapadala ang lahat ng soul grass ng pamilyang Yuan. Ano ba? Hindi naman ako narito para mangubos. Napagkasunduan na, ililigtas ko ang buhay mo kapalit ng soul grass. Talagang karapat-dapat sa titulong Sosh of Medicine. Sa ilang simpleng galaw mo lang, ay naramdaman ko na ang katawan ko ay napakagaan at komportable. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Sage of Medicine. Papadalahan ko na ng tao, ang lahat ng soul grass ng pamilyang Yuan, ay aking ibibigay ng buong puso at kusang loob. Ano man ang mangyari. Ikaw pa rin ang babae noong 3 taon na ang nakalipas, na nagbigay kay Marco ng kaligayahan at kapanatagan. Siguro. Sa bagay na ito, hindi ako kasing galing mo. Kumusta na si Jin? Oh. Maliban sa patuloy na pagkawala ng malay, lahat ay normal. Mabuti naman. Marco, ako, ay gusto kong itanong sa iyo ang isang bagay. Ano yon? Kung 3 taon na ang nakalipas, ang labanan mo at ng Panginoon ng demonyong templo. Ako ang nagligtas sa iyo, hindi siya. Hindi kaya magiging iba ang resulta? Si Jin, sa pagitan ko at niya, ay hindi ganyan ang totoo. Ano kung gayon? Panginoon, ang halamang kaluluwa ay naluto na. Mamaya na lang pag-usapan. Mukhang may epekto nga. Andrea, kumusta ka na? Andrea. Isabel, ano ba talaga ang nangyari? Hindi ko po alam. Sa mga sinaunang aklat na aking tiningnan, ganoon ang nakasulat. Ang Honling Cow ay ang gamot para sa lahat ng uri ng pagkawala ng malay. Baka kulang sa pampasigla. Pampasigla? Ang bisa ng Honling Cow ay para lamang tipunin ang kamalayan ng pasyente. Pero paano mapupukaw ang puntong ito at malampasan ang hadlang sa isip? Marahil kailangan pa rin ang pampasigla. Pero saan ako hahanap ngayon? Anong klaseng pampasigla ito? Narinig ko ang kwento ng aking lola sa tuhod. Noong nagsisimula pa lang ang pamilyang Hua, naisahan din ang aking lola sa tuhod. Nalason at nawalan ng malay. Ang aking lolo sa tuhod ang gumamit ng gamot na katulad ng Honling Cow at ng kanyang sariling dugo. Bago siya nagising, kaya ibig sabihin, Boss Hua, kailangan ng purong dugo. At saka, dahil sa pagmamahal ng lolo ko, sa lola ko, malamang kailangan ang purong dugo ng taong minamahal at iniisip mo. Sa kalanggagana, Marco, gusto mo subukan, kaya pwede rin itong patunay, kung may nararamdaman ka pa ba. Para kay Andrea. CJ, gets ko na. Ako ito. Ang galing, gumana talaga. Naalala ko na ako ay sinaktan ng aking kapatid. At si Miguel. Ikaw ay sinaktan ng iyong kapatid na lalaki. Si Ricardo at si Miguel, gustong gamitin ka upang takutin ang Panginoon. Ngunit ang Panginoon ay sa isang gabi lamang, winasak ang angkan. Panginoon. Tama, ang nasa harap mo na ito, lalaking madalas mong pinagkakamalian, ay ang Panginoon ng aming Juxiao Temple. Nagloloko ka ba sa akin? Ang tanga-tanga mo talaga. Akala mo ba talaga na sa iyong sarili lamang ay mabubuhay muli ang angkan ng Tan?
Ang aming Panginoon ang, sa likod, hindi humihingi ng kapalit, tumutulong sa iyo ng nagkukubli ng pagkatao. At alam mo ba kung bakit? Siya ay nagkukubli ng pagkatao. Dahil takot siyang malaman mo, ang agwat mo sa mundong ito. Isabel. Marco, ako. Sino pa ba ang nagwasak sa dalawang malalaking pamilya para lang sa pera? Para lang mailigtas ka? Sino pa ba ang pumunta sa Jinhai para lang hanapin ang hunling kao para magamot ka? Andrea, gamitin mo naman ang utak mo. Marco, paumanhin. Napakatanga ko talaga. Ngayon ko lang nalaman na ganoon pala ang kapatid ko at si Miguel. At palagi kitang inaakusahan ng mali. Napakasama kong tao. Andrea. Isabel, umalis muna tayo. Boswa. Marco, suntukin mo na ako. Basta patawarin mo lang ako. Gagawin ko ang lahat. Andrea, pakawalan mo muna ako. Wala na bang nararamdaman para sa akin? Ngayon, ang nararamdaman ko para sa'yo. Higit na pasasalamat. Pasasalamat. Salamat sa pagligtas mo sa akin 3 taon na ang nakalipas. Salamat sa loob ng 3 taon na binigyan mo ako ng masayang panahon. Inilayo mo ako sa mga peke at pakitang tao. Nasaksihan ko ang pinakamaganda, pinakatapat na pagmamahal. Akala ko, matapos kitang tulungang buhayin muli ang pamilya Tan, ang masayang panahong ito magpapatuloy pa. Pero ngayon, mukhang hindi na. Bakit imposible? Pwede tayong bumalik sa dati, sa lumang bahay ng pamilya Tan. Ako ay nagbebenta ng tokwa sa kanto. Ikaw naman ay nagwawalis sa tabi. Kaya ko yan. Maniwala ka sa akin, Marco. Hindi. Nagbago ka na. Kapag nahulog na ang tao sa whirlpool ng kapangyarihan at pagnanasa, hindi na siya makakabalik pa. Magpahinga ka muna ng maayos. Marco. Tingnan mo. Yung pulang tali na binigay mo sa akin noon, naitago ko pa. Mahal. Bakit ka nandito? Huwag kang magmadali. Hulaan mo kung anong araw ngayon. Anong araw? Hindi naman na yon ang anibersaryo natin. At hindi rin na yon ang birthday mo. Tingnan mo ang paligid. Parehong eksena. Parehong lugar. Dito tayo unang nagkita. Tama. Kaya may regalo ako sa iyo ngayon. Iunat mo ang kamay mo. Regalo. Gusto kong italikod sa iyo ang pulang taling ito. Para sa habang buhay, ikaw ay mapasa akin. Huwag mong sabihing mura lang ito. Kahit na nakakita na ako ng maraming mamahaling regalo, ang pulang taling ito na wala pang 2 piso, ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng iyon. Nagsasabi ka na naman ng kalokohan. Umuwi ka ng maaga ngayon. Lulutuin ko para sa iyo ang adobong tokwa. Ako na naman ang kakainin mo. Pwede bang iba naman? Bakit? Ayaw mo sa tokwang niluluto ko. Niloloko mo ako. Hayaan na lang natin ang mga ito na maging magandang alaala. Marco. Marco. Tapos na ang usapan. Parang hindi maganda ang pakiramdam mo. Wala lang, naalala ko lang ang ilang bagay sa nakaraan. Yung mga masasaya at magagandang alaala nyo, no? Marco. Gusto mo talagang saktan ako sa mga sinasabi mo, no? Hindi ba ikaw ang nagtanong? Ako. Sige, wag na nating pag-usapan ito. Nasaan si Isabel? Hoy, May trabaho siyang kailangang iulat. Lumabas siya. Boss, May problema. anong nangyari? pagkatapos madukot si Andrea, si Daniel, para makuha ang pagiging pinuno ng pamilya Tan, ay naglakas loob pang dukutin ang matandang Tan. At sa pamamagitan ng pagputol ng tubig at pagkain, ay pinagbantaan siya na isuko ang selyo ng pinuno ng pamilya Tan. Hanggang ngayon, ilang araw na. 4 na araw na.
Naku! Andrea. Andrea. Marco. Sabi ng sekretarya, ang lolo ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang may mangyari sa matandang Tan. Ako ang pinuno ng Juxiao Hall. Ang pinuno. Lolo, bakit ayaw mo talagang ibigay sa akin? Kung ibinigay mo na lang agad ang tanda ng pagiging puno ng pamilya, hindi ka na sana naghihirap ng ganito. Matanda ka na rin. Bakit pa? Hayop ka. Kahit maging abo na ako, hindi ko yan ibibigay sa'yo. Ang sakit ng mga salita mo. Nasasaktan ako. Buisit ka. Gusto mo pa ng mas masakit? Duwag. Tanga. Noong bata ka pa lang, alam ko nang masama ang puso mo. Katulad ka ng nanay mo, isang traidor. Tama na yan. Ganyan lang talaga ang ugali mo. Gusto mo pang maging pinuno ng pamilya Tan? Kahit walang utos ng pinuno, wala akong pakialam. Wala namang makikipag-agawan sa akin. Bukas na ang pagpapahayag ng pamilya Tan, sa harap ng lahat ng pamilya. Kapag nanumpa na ako bilang pinuno, ako na ang lehitimong pinuno ng pamilya Tan. Baka hindi ganoon kadali para sa'yo. Inaasahan mo ang ate ko, hindi natin alam kung buhay pa siya o patay na. Noong nakaraan, binasak ng Panginoon ng demonyo, ang buong angkan ng Ginoong Chen. Ni si Ginoong Bai ni si Ginoong Chen, walang nakaligtas. Sa tingin ko, patay na rin siya. Ang kay Andrea, alam ko na yun noon pa. Hindi siya ang tinutukoy ko. Sino ang ibig mong sabihin? Isang taong laging minamaliit mo. Sino? Baka hindi ko na makita ang ekspresyon ng mukha mo. Akala ko ba? Sa loob lang ng isang buwan dito sa Jiangcheng, ang dami na palang nangyari. Totoo. Una, ang pinuno ng Jixiao Palace na matagal nang nawawala, ay bumalik na sa Jixiao. Tapos, ang malaking pamilyang Chen ay tuluyang nawasak. Malungkot ang pagkamatay ni Ji Chen at ni Binibini Bai. At ngayon, nagpalit ng pinuno ang pamilya Tan. Nasaan na kaya si Andrea noon? Baka naman pinatay siya ng kapatid niyang lalaki. Paano naman nangyari yun? Magkapatid sila sa dugo. Tama. Maligayang pagdating sa inyong lahat, sa pagdiriwang ng pagpapahayag, ng bagong pinuno ng aming pamilyang Tan. Ako ang nakababatang kapatid ng dating pinuno ng pamilya Tan. Ako si Daniel. At ako rin ang magiging bagong pinuno ng pamilya Tan. Salamat sa suporta ninyong lahat. Pero napilitan lang talaga akong umupo sa posisyon. Wala akong magawa. Bigla na lang nawala ang ate ko. May sakit ang lolo ko. Naisip ko na hindi pwedeng walang namamahala sa pamilyang Tan. At sa parehong oras, hindi ko kayang panoorin ng walang magawa na ang pamilyang Tan na pinaghirapang buhayin ulit ng ate ko ay bumagsak na naman. Kaya, wala akong choice kundi ang harapin ang responsibilidad. Simula ngayon, sisiguraduhin kong mapapalago ko ang pamilyang Tan. At nanunumpa ako. Kahit saan padalhin ng ate ko, hahanapin ko siya. Kung buhay siya, makikita ko siya. Kung patay na, makikita ko ang bangkay niya. Siguro, ang gusto mo talagang makita, ay ang bangkay ng ate mo. Sino? Sino yan? Marco. Marco. Anong ginagawa mo rito? Dati akong asawa ng pamilya Tan. Ang kapatid ng dating asawa ko ay malapit ng manungkulan. Kahit papaano, dapat magdala ako ng malaking regalo bilang pagbati. Anong ibig sabihin ng sinabi mo kanina? Anong sinabi? Yung sinabi mong gusto kong makita ang bangkay ng ate ko. Gaano ka ba kaapektado? Sinong nagsabing naaapektuhan ako? Marco, nandito ka para manghingi ng pera at manggulo, di ba? Huwag kang mag-alala. Hindi ako interesado sa konting pera niyo at hindi rin ako sinadyang magkalat ng chismis para agawin ang posisyon ng puno ng pamilya. Dahil ang sinabi ko ay hindi chismis. Dahil hindi naman talaga chismis yon. Hindi.
Ikaw talaga ang taong walang utang na loob, ang totoong nasa isip mo. Mga kasama, ang taong walang utang na loob na ito, para lang makuha ang pagiging pinuno ng pamilya, inolda pa ang sariling kapatid na babae. At para makuha ang token ng pinuno, ikinulong pa ang sariling lolo. Marco, huwag kang magsalita ng walang basehan, Marco. Marco, ganyan-ganyan ka magparatang sa anak ko. Magpakita ka ng ebidensya. Ebidensya. Ito ang unang regalo. Ate, saan ka napunta nitong mga nakaraang araw? Nag-alala talaga ako. Andrea, natakot ako sa'yo. Oo. Bilasan natin, uwi na tayo at magpahinga. Hindi natin alam kung ano ang ginawa mo nitong mga araw. Mga bisita, paumanhin. Dahil dumating na ang ate ko, tapusin na natin ang salo-salo. Daniel, hanggang kailan ka magpapanggap? Mula noong bata tayo, kailan ba kita pinabayaan? At ikaw? Nagtulungan ka pa kay Ricardo at Miguel para kidnapin ako at pagbantaan si Marco. Kung hindi lang dahil kay Marco, matagal na sana akong, Andrea, usapang pamilya lang ito. Pag-usapan natin ito sa bahay. Umalis ka. Wala akong nanay na katulad mo. Ang nanay ko ay hindi laging magpapakundangan sa kanyang anak na lalaki, kahit na isakripisyo ang kanyang anak na babae. Ang Daniel na ito ay talagang hindi mabuting tao. Tama nga. Hindi ko inaasahan na tama pala ang hula ko. Kung ang ganitong tao ang maging pinuno ng pamilya Tan, talagang tapos na iyon. Tama, ako ang gumawa nito. Ano ang problema? Binabalaan ko kayo. Huwag ninyo akong galawin. Nasa akin pa ang matandang lalaki. Ang aking mabuting kapatid. Ito ang pangalawang malaking regalo na ipinadala ko. Hindi, inilagay ko siya sa pinakamahigpit na bilangguan sa Yushaw, ang Mingo Prison. Daniel. Baka epektibo ito sa iba, pero sa akin, hindi. Gago. Sabi ko na nga ba, maaapektuhan ka ng isang taong laging minamaliit mo. Daniel, ano pa bang mga paraan ang meron ka? Ipakita mo lang lahat. Tatay, nagkamali ako. Patawarin mo na si Daniel. Hindi ako sang-ayon. Bakit? Simula pagkabata, wala akong tinalo sa'yo. Bakit ikaw na naman ang nanalo? Daniel, mukhang hindi mo pa rin nauunawaan. Hindi ako ang tumalo sa'yo ngayon, si Marco. Tagalinis ng kalye? Paano? Dahil siya ang punong pari ng templo ng Jixiao. Siya ang Jixiao Temple. Punong pari? Dumating na ang tatlong Panginoon. Pagpupugay sa punong pari. Pagpupugay sa Panginoon ng templo. Ang tatlong Panginoon. At ang Panginoon ng templo. Anong hinihintay nyo? Lumuhad na kayo. Pagpupugay sa Panginoon ng templo. Marco, alam ko na, pambihira ang iyong pagkatao. Pasensya na po sa isang matandang tulad ko. Huwag. Ginoong Tan, huwag po. Tumayo na po kayo. Iniligtas niyo po ang buhay ko. Dapat lang po. Pero, sila. Paano natin sila pakikitunguhan? Sila. Paano ito dapat asikasuhin? Panginoon. Ako. Wala akong kinalaman sa kanya. Si Daniel lang ang may gawa nito. Wala akong alam. Panginoon, pakinggan mo ako. Nanay ko ang may kasalanan. Hindi, ang babaeng ito. Ang babaeng ito ang utak sa likod nito. Hindi siya nanay ko. Hindi. Ang ganda ng pagmamahal ng mag-ina. Andrea. Ginoong Tan. Bilang mga miyembro ng pamilyang Tan, ano ang masasabi niyo? Bilang kanilang kapamilya. Nakakadiri lang ang nararamdaman ko. Marco, ikaw na ang bahala dito. CJ. Tao, dalhin niyo ang mag-ina na ito. Pagdusahin niyo sila. Hindi, Panginoon. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon. Marco.
tawa na yon. Nakakatakot ang tawang iyon. Si Marco ang pinuno ng Jake Xiao Hall. Talaga. Ang tagal na nating hindi nagkita. Marco, sino siya? 3 taon na ang nakalipas, nakipaglaban ako sa kanya. Siya ang pinuno ng Demonic Hall na nagbigay sa akin ng malubhang sugat. Kung ayaw ninyong mamatay dito, lumabas kayong lahat. Isabel, ihatid mo muna si Ginoong Tan. Ako ang bahala kay Andrea at si Jin. Opo, Marco. Ingat ka. Nandyan na ang Panginoon ng templo. Mag-ingat ka. Tatanungin ko kayo. Galit ba kayo sa kanya? Gusto niyo ba siyang patayin? Opo, sobra po. Panginoon ng templo ng kadiliman. Basta mapatay mo lang itong taong apelidong Ye. Handang-handang maglingkod ako sa'yo. Mabuti, napakabuti. Ibigay ninyo sa akin ang inyong puot. Naku! Pigilan siya. Ay naku, pigilan mo siya. Opo. Panginoon ng demonyong templo. Ang matandang ito. Hindi kasing dali nilang dalawa ang pakikitungo sa akin. Ang aking sinasanay ay ang di nagagalaw na banal na kapangyarihan. Hindi mo ako masasaktan. Sayang. Hindi ito ang aking kapangyarihan ng nananakit, kundi ang aking. Mula sa impyerno sa 6 na daanan ng reinkarnasyon, nakalalasong hangin ang nananakit. Ano? Ingat, Panginoon ng templo. Ang hindi kilalang nakalalasong hangin na ito, nakakaapekto sa aming paggamit ng kapangyarihan ng 3 elemento. Ang sakit-sakit ko na. Marco. Noong huli, muntik mo na akong patayin. Ngunit dahil doon, natuklasan ko ang huli sa aking 6 na daanan ng reinkarnasyon. Ang huli, ang daan patungong impyerno. Ngayon, hindi mo na ako matatalo. Tanggapin mo na ang kapalaran mo. Ganoon ba? Kung ganoon, subukan natin. Huwag kang magmalaki. Kahit ikaw pa, hindi ka pa rin kalaban ng aking 6 na daang pag-ikot. Sumuko ka na, Marco. Akin ang Jiusho. Panginoon ng demonyong templo, sa palagay ko, nagkakamali ka. HM. Akala mo ba nitong 3 taon, ikaw lang ang nakaintindi ng mga teknik? Imposible ito. Hindi kaya ang aking 6 na daang pag-ikot ay hindi pa rin makakapantay sa iyong Zumi Jiazi? Sa loob ng maraming taon, ang iyong demonyong templo, at ang aking Juxiao Temple ay patuloy na umiiral. Hindi mo ba naisip kung bakit? 3 taon na ang nakalipas, tinamaan ako ng iyong daan ng masamang espiritu. Akala ko sa bawat buhay ko, magdudusa ako sa paggatngat ng masamang espiritu sa aking 3 elemento. Hindi ko inaasahan na ito ay naging bahagi na ng aking 3 elemento. Sa madaling salita, hindi lang ako nasaktan, bagkus ay pinalakas pa ako. Kaya, tama. Ang templo ng mga demonyo at ang 9 na langit na templo, ang dahilan kung bakit sila patuloy na umiiral, ay dahil bagamat magkasalungat ang mabuti at masama, ang Diyos at demonyo ay hindi magkahiwalay. Ang mundong ito ay talagang may normal na distribusyon ng dalawang magkasalungat na puwersa. Ang iyong 6 na siklo ng reinkarnasyon at ang aking Sumeru Jiazi, panahon ng kalendaryo, ay talagang iisa. Ang pagkakaiba lang, ngayon ay nahati ito sa 2 bahagi. At kapag ang dalawang puwersang ito ay nagkaisa, ito ay nagiging isang salita. Ang daan. Ang daan ng mga Diyos. Ha? Tian Shen daw. Ang pinuno ng demonyong templo, gumamit pa ng ganitong karumal-dumal na paraan. Marco, Andrea at si Jin. Marco, dadalhin ko ang 2 babaeng ito. Ano ang gusto mong gawin, pinuno ng demonyong templo? HMPH. Ano ang gusto ko? Bukas ko sasabihin sa'yo ang address. Pumunta ka mag-isa, kung hindi, papatayin ko siya. Pinuno, samahan ka namin bukas. Kahit na nasugatan kami, magagamit pa rin kami. Gusto ko ang mga tauhan ko. Pagdating ng oras, babarahan natin ang lugar. Huwag na. Gusto niyang pumunta akong mag-isa. Tiyak na gagamitin niya ang buhay ni na Andrea at si Jin bilang panakot. Kaya kong harapin ito mag-isa. Tingnan natin kung anong kalokohan ang gusto niyang gawin.
Ang swerte naman ng buhay ni Marco. May dalawa pang magagandang babae. Nag-aagawan pa para sa kanya. Mas mabuting pakawalan mo na ako ngayon. Kung hindi pagdating ni Marco, maaari ko pa siyang payuhan na iwanan kang buo ang katawan. Hahaha, may personalidad. Gusto ko yan, pero hindi ako ang maghihintay na mamatay. Kundi ang pinuno ng Jixiao Palace. Hindi ito posible, di ba? Maliban kung may plano ang kagalang-galang na Demonic Lord. HMPH, huwag mong subukang palabasin ang salita ko. Malalaman nyo pagdating ng panahon. Ha. Ano nang pinag-uusapan mo? Kausapin mo naman ako. Huwag kang mag-alala, ako lang. Sandali. Ikaw, isang kagalang-galang na demonic lord. Natatakot ka pa ba sa iba maliban sa akin? Baka naman. Pagkatapos mong tamaan ng palad ko, nasugatan ka sa loob. Ang lubha ng internal injury na yon hanggang sa hindi ka nakalaban ng tulad ng 3 lords, nakalibre ng kalaban. HMPH, hindi ko inaasahang nahulaan mo. Sa totoo lang, kung walang utak, hindi ka magiging Panginoon ng Jixiao Pavilion. Huwag kang lalapit, o papatayin ko sila gamit ang Azura daw. Parang may masamang balak si Marco. Mag-ingat ka. Masamang balak, ito ay hayagan kong plano. Marco, pinagsama mo ang mga teknik ng Jixiao Palace at ng Demonic God Palace. Pinag-isa mo ang dalawa. Tiyak na natuklasan mo ang bagong mantra ng teknik. Sabihin mo sa akin ang mantra. Pagkatapos, pakakawalan ko ang dalawang minamahal mong babae. Marco, huwag mong sabihin sa kanya. Kapag sinabi mo, mamamatay kaming 3. Huwag mo kaming intindihin. Patayin mo na siya agad. Kapag natutunan niya ang teknik, tiyak na maghahasik siya ng lagim sa buong mundo. Marco, bilang Panginoon ng Jixiao Palace, hindi mo dapat iligtas kami sa kapalit ng buhay ng lahat ng tao. Wala akong oras para magsayang ng oras sa'yo. Bibilang ako ng 3. Hindi mo na sila muling makikita. Huwag mong isiping madadaya mo ako sa paggawa ng peking mantra, kaya kong kilalanin ng tunay. 3, 2, 1. Sandali. Sasabihin ko sa iyo ang sikreto. HMP. Mukhang mahina talaga ang mga bayani sa magagandang babae. Kapag sinasabi mo ang sikreto, huwag mong sasabihin ng pautal-yutal at mabilisan. Ayaw mo rin namang maging kapansanan. Ang dalawang minamahal mong babae. Huwag kang mag-alala. Makinig kang mabuti. Walang kilos, walang sarili. Walang pagtatapon, walang pag-ayaw. Walang pagnanasa, walang paghahangad. Walang pagkabaliw, walang pagkagalit. Yun lang. May kalahati pang natitira. Pero, ang natitirang kalahati, pakawalan mo muna ang isa bago ko sabihin. Sige. Sino ang gusto mong pakawalan muna? Pakawalan mo muna silang lahat. Pakawalan mo muna si Andrea. Marco, Dito ka sa likod ko, bilis. Pinalaya ko na sila. Ano naman yung kasunod? Anong nagmamadali ka? Yung natitirang bahagi. Makinig kang mabuti. Manatiling kalmado sa gitna ng pagbabago. Magkasama ngunit hiwalay. Magkahalong hininga. Isang puso, isang diwa. Ganun pala. Ganun pala ang sitwasyon. Ha. Si Jin, samantalahin mo ito, dito ka na. Jiho Show. Akin na to. Si Jin, halika na, ngayon na. Diet Sao. Akin na ito. Marco, ano na ang gagawin natin ngayon? May popcorn o butong pakwan ba? Ha? Popcorn at butong pakwan, yan ang dapat kapag nanonood. Mukhang may naisip ka ng paraan, Marco. Siyempre naman, Anong pinag-uusapan ninyo? wala, lanan. Huwag mo na siyang pansinin. HMPH. Marco, salamat sa pagturo mo sa akin ng sikreto. Ngayon, ako, ang naghahawak sa langit at lupa. Wala nang makakatalo sa akin. Ako na ang Diyos. Ako bilang Diyos. Pinapayagan kitang magsabi ng huling salita bago ka mamatay. CJ, ang huling salita ko ay, gusto kitang mabuhay pa ng ilang oras.
Anong nangyayari? Nawala na ba ang lakas ko? Hindi mo ba napansin na ang langit at lupa na hawak mo ay medyo iba na? Niloko mo ako. Niloko mo ako. Siyempre, ikaw ang lalapatan ko. 3 taon na, lumaki lang ang ulo mo, hindi ang utak. Pero ramdam ko ang malakas na lakas sa loob ko. Ang ibinigay mo sa akin ay tamang mantra. Tama nga. Pero baliktad. Tamang mantra. Ang lakas ng langit at lupa ay nagtatagpo at naghahalo sa mga ugat. Kapag baliktad, nagtatagpo ang lakas. Pero hindi naghahalo ang mga ugat ng langit at lupa. Hindi ako papayag. Hindi ba sinabi ko kanina? Walang utak. Hindi ka magiging Panginoon ng Juxiao Palace. Pero, Marco, yung 2 babae, may backup plan din ako para sa kanila. Ha ha ha. Andrea, si Jin. Gago ka, naglagay ka pala ng lason sa kanila ng maaga. Hoy, mahal. Ano yon, mahal? Nakalimutan mo ang baon mo. Ay, ang kalimutin ko talaga. Nga pala, sanay ka na ba sa simpleng buhay natin? Okay lang. Basta kasama kita, okay lang sa akin. At saka, may 5 bilyon akong deposito sa pamilya Hua. Nga pala, Marco. May itatanong ako sa'yo. Lanan, tanong mo. Bakit noong araw, si Andrea ang unang iniligtas mo, at hindi ako? Mahal mo pa rin ba siya? Mahal kong tangang prinsesa. Bakit siya ang inuna kong iligtas? Dahil siya ang aking tagapagligtas. Isang taong may utang na loob, kaya kailangan ko siyang iligtas. Ngunit kung ikaw ang mamatay, sasama ako sa iyo sa kamatayan. Dahil mahal kita. Ay naku, nakakainis ka. Mahal din kita. Panginoon, may pumasok na sa loob ng 100 metro mula sa inyo. Isabel, hindi na ako Panginoon. Hindi mo na kailangan akong sundin. Si Andrea. Honey, may problema. Tumakbo na tayo. Ha, hanggang ngayon, hindi pa rin siya sumusuko. Marco, nagkamali ako. Patawarin mo ako.